Sinunod ni Roll ang utos ni Allen at ipinagpatuloy ang pagsubaybay sa kinaroroonan ng taong namamahala sa Capturate Studio. Naisip niyang binanggit ni Allen na baka mag-abroad sila ni Arya. Ginamit ni Roll ang kanyang mga koneksyon upang suriin ang mga record ng kumpanya ng airline upang makita kung sinumang tumawag kay Stanley ay nagpunta sa ibang bansa sa nakalipas na 2 araw. Naman, may natuklasan. Kakaalis pa lang ng eroplano ni na Arya at Allen nang sumunod si Stanley sa likuran. Maliban doon, mayroon din siyang ibang natuklasan. Sa parehong biyahe, may 2 pamilyar na mukha. Na-realize ni Roll na baka lalong umunlad ang mga pangyayari, kaya agad niyang dinyal ang video call ni Allen. Nagpunta sina Stanley at Zelda para habulin kayo, at ang nakaupo sa business class ng flight na ito ay si Michelle. Nang magising si Arya, narinig niyang kausap ni Allen si Roll sa video call. Naisip niya na marahil ay hindi pa ito nagpapahinga mula nang bumaba siya ng eroplano, kaya tinawag niya ang front desk para umorder ng hapunan. Martin, sumakay ka sa pinakamabilis na eroplano para tumulong. Mananatili si Roll sa kumpanya at obserbahan sila. Nang matapos si Allen sa kanyang trabaho, lumapit si Arya at minasahe ang kanyang mga balikat. Kailangan mong magpahinga. Niligpit ko ang tubig sa paliguan. Maghilamos ka muna at saka matulog. Ang kanyang paglalakbay ay hindi nagsimula ng maaga. Ayaw niyang makitang pagod na pagod si Allen. Hinawakan ni Allen ang kamay niya at nagtanong, naghugas ka na ba? Tumango si Arya, naghugas na ako. Pagkatapos ay maghugas tayo muli. Sabi ni Allen at kinalagkad siya sa banyo. Nakita siya ni Arya na naghubad ng damit at nahiga sa bathtub. Hindi humupa ang pagod sa kanyang mukha. Lumakad siya ng may sakit sa puso at umupo sa gilid para imasahe. Ipaubaya mo na sa kanila ang bagay na iyon. Tingnan mo di. Bago pa siya makatapos ay nakatulog na si Allen. Saglit siyang tinulungan ni Arya na magmasahe at pagkatapos ay marahan siyang ginising. Bumangon ka na at matulog ka na. Tatawagan kita pagdating ng panahon. Dahan-dahang iminulat ni Allen ang kanyang mga mata. Ilang oras ako nakatulog? Mga 10 minuto. Hindi pa kita nakitang pagod na pagod. Sinisi ni Arya ang sarili. Kung hindi lang siya ang manager niya, hindi sana lumipad si Allen para samahan siya sa kanyang paglalakbay. Isinuot ni Allen ang kanyang bathrobe at nakita ang kanyang mga iniisip. Sumandal siya at niyakap ang slim waist niya. Hindi ako pagod. Napakaamo ng tono niya. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha niya at hinalikan. Pumikit si Arya at sumagot, sige, magpahinga ka na. Naisip ko ang pinakamagandang paraan para makapagpahinga. Sabi ni Allen at binuhat siya. Ikaw ang aking pinakamahusay na charger. Pagkatapos ay nagsimulang lumandi ang mag-asawa sa isa't isa. Bago matulog, sinabi ni Allen kay Arya ang tungkol sa kanyang mga plano para sa susunod na 2 araw. Mayroon akong matandang kaibigan na gusto kong makita bukas. Siya ang direktor ng susunod na pelikula sa Dahua. Sumama ka sa akin. Tumango si Arya bilang pagsang-ayon. Napakahusay ni Allen sa pag-optimize ng schedule. Hanggat kailangan niya ito, si Arya ay makikipagtulungan sa kanya ng walang kondisyon. The day after tomorrow morning, makikipagkita ako kay Harry. Noong una, gusto kong magpahinga ka, ngunit baka kailanganin ko ang tulong mo bukas. Ang asawa ng direktor ay isang artista sa pelikula. Siya ay nasa isang pansamantalang paglalakbay sa negosyo. Hiniling niya sa kanya na alagaan ang kanyang 3 taong gulang na anak na babae. Hindi niya ako nakakausap habang nag-aalaga sa bata, kaya kailangan kitang problemahin para makapunta. Ako. Hindi ko na inalagaan ang bata noon. Subukan natin. Magkakaroon din kami ng mga anak sa hinaharap. Tratuhin lang ito bilang isang maagang karanasan. Tumango si Arya at nagtago sa kanyang mga bisig. Pagod na pagod siya kaya napapikit siya. Hindi niya akalain na ang pamilya ng isang direktor ay tiyak na walang yaya na mag-aalaga sa mga bata. Dapat ba siyang pumunta? Hindi masyadong nagpaliwanag si Allen. Magandang gabi. Itinaas niya ang kamay at pinatay ang lampara. Niyakap niya si Arya at natulog. Si Arya ay mayroon lamang isang malapit na lalaking tulad niya sa tabi niya. Siyempre, kailangan niyang gumawa ng ilang material para sa mga interesado.
Kung hindi, hindi nila maipagpapatuloy ang larong ito. Gusto niyang gumamit ng pain para hayaan silang ibunyag ang lahat ng kanilang mga trump card. Bakit hindi nila inilantad agad ang kanilang mga sarili pagkatapos kumuha ng litrato? Anong uri ng pamamaraan at plano ang mayroon sila? Hinahayaan sila ni Allen na sabihin ang lahat. Tungkol sa Michelle na iyon. Kahit anong gawin niya, hindi siya inilagay ni Allen sa kanyang mga mata. Hindi kalayuan ang bahay ng direktor sa kanilang hotel. Kinaumagahan, sabay na nagmaneho sina Arya at Allen. Tahimik na tahimik silang lahat, ngunit kahit ganoon, hindi nagtagal pagkaalis nila, nakita ni Allen ang isang puting kotse na nakasunod sa kanila. Sinubukan ni Allen na lumiko sa dalawang sulok ng kalsada. Hindi malayo o malapit ang sasakyan. Napaawang ang labi ni Allen na parang walang nakita. Nagmaneho sila sa parking lot ng normal. Hindi sinabi ni Allen kay Arya na ang matandang kaibigan na gusto niyang makita ngayon ay talagang isang sikat na direktor sa mundo, si Bieber. Isang pelikula lang ang ginawa niya kada 3 taon, pero napakaganda ng box office ng bawat pelikula. Masasabing ang pangalan niya ang garantiya ng takilya. Pagkatapos niyang magpakasal, nag-concentrate siya sa pagsama sa kanyang asawa at anak na babae. Bihira niyang ihayag sa publiko ang kanyang pribadong buhay. Gayunpaman, medyo nag-aatubili pa rin siyang alagaan ang kanyang mga anak. Hinawakan niya ang kanyang anak na babae at sinubukang hikayatin itong kumain ng almusal, ngunit ang batang babae ay patuloy na nanggugulo. Humingi ng tawad si Bieber sa 2 bisita. I really can't find time now, and I can't talk about business like this. Sa tingin ko, dapat nating pag-usapan ito sa susunod na magkaroon tayo ng pagkakataon. Ngumiti si Allen at yumakap sa balikat ni Arya. Sumagot siya, sa palagay ko ay matutulungan ka ng aking asawa na ibahagi ang iyong pasanin. Tumingin si Bieber kay Arya at nagtatakang nagtanong, may mga anak ka rin? Hindi pa, pero very careful and gentle siya. Dapat magaling siya. Walang tinatago si Allen. Naisip ni Bieber na hindi siya sapat na nag-iingat, kaya tumayo siya at sinabing, magiging magulo iyon. Ngumiti si Arya at pumunta sa harapan para yakapin ang batang babae. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang bata. Maaari mong pag-usapan ang mga bagay ng mapayapa. Kung may hindi ako maintindihan, tatanungin ko si Aya. Nakita ni Allen ang kanyang malumanay na ugali habang yayakap niya ang bata. Salamat sa iyong pagsusumikap. Bilisan mo. Tumango si Arya. Gagawin niya ang lahat para mapangalaga ang mabuti ang batang ito. Nagulat si Bieber nang makitang hindi lumaban ang kanyang anak. Sa halip, masunurin siyang yumakap sa mga bisig ni Arya. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at pinunasan ang pawis sa kanyang ulo. Bakit ang gulo-gulo mo noong karga-karga kita ngayon? Hinaplos ng batang babae ang mga braso ni Arya at humagikik. Nakita sila ni Arya na pumasok sa study room. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng tinapay at inilagay sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, binuhat niya ang bata sa hardin. Bagamat hindi nagustuhan ng batang babae na ito si Arya, talagang napakasigla niya. Pagpasok ni Allen sa study room, napag-alaman niyang si Bieber ay katulad ng mga tsismis. Siya ay isang kumpletong tagahanga dahil ang silid-aralan ay napakalaki. Higit pa rito, ang 4 na floor-to-ceiling na bintana ay napakahusay na nailawan. Kitang-kita ang magandang tanawin sa buong hardin. Nahanap mo na ba ang script para sa iyong susunod na trabaho? Tumayo si Allen sa tabi ng bintana at diretsong nagtanong. Nagkibit balikat si Bieber at ibinuhos sa kanya ang isang tasa ng kape. To be honest, napakahirap maghanap ng magandang script. Mahirap humanap ng kasiya siya. Lalo na't nakagawa na siya ng mga magagaling. Mas mahirap lampasan ang kanyang peak. Kinuha ni Allen ang inihandang script at ibinigay kay Bieber. Siguro magiging interesado ka sa pelikulang ito. Pero mukhang problemado si Bieber. Mr. Jones, dati na tayong magkaibigan. Don't want to push you away with an excuse or lie, pero parang hindi bagay sa mga Asian actors ang acting skills ko. Ayokong pilitin ang sarili ko na gumawa ng mga masasamang pelikula, kaya natatakot ako na hindi tayo makapagtulungan. Isantabi muna natin ang problema ng Asian actors. Naniniwala akong magugustuhan mo ang script na ito. Nakangiting sagot ni Allen. Kinuha ni Bieber ang script para sa kanyang kapakanan.
Ang pangalan ng pelikula ay Memory Fragment. Ang buong pelikula ay batay sa mga alaala ng babaeng lead bilang isang palatandaan. Matapos ang aksidenteng pagkamatay ng kanyang asawa, namuhay siyang mag-isa kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Palaging may bumibisita sa kanyang tahanan at naging kakaiba ang mga kilos ng bata. Akala niya ay may sakit ang bata, kaya inilibot niya ito upang maghanap ng doktor. Ngunit ang kakaiba ay hindi nalalayo sa mag-ina hanggang sa nalaman niyang naghahallucinate siya. Lahat ng malungkot na eksena ay sarili niyang pantasya. Wala siyang asawa, ngunit ang pagtatapos ng kwento ay nagkaroon ng malaking kabaligtaran. Sa wakas ay nakilala ng babaeng lead ang kanyang nakatadhanang manliligaw, ang nobelista na minsang tumira sa tabi niya. Ang buong kwento ay nagbigay sa mga tao ng isang kahina-hinalang pakiramdam, ngunit ito ay napuno ng isang uri ng init. Ito ay talagang napakahusay. Tinanggal ni Bieber ang kanyang salamin. Wala talaga siyang dahilan para tanggihan ang ganoong magandang script. Ito ang matagal na niyang hinahanap. Ito ay isang magaspang na balangkas ng script. Marami pang mas kawili-wiling bahagi. Ngunit para sa mga artista mabubusog ka nila. Malaki ang tiwala ngayon ni Bieber sa hatol ni Allen. Agad siyang nagpasya, sige, magkaroon tayo ng magandang kooperasyon. Lumalamig na ang kape sa mesa. Mula sa kanilang anggulo, makikita nila si Arya na nakikipaglaro sa batang babae sa damuhan sa hardin. Kailan mo balak magkaanak? Wala akong planong ito in the near future. Iginagalang ko ang kanyang kagustuhan. Kapag handa na siyang salubungin ang isang bagong buhay, magkakaroon kami ng mga anak. Kung ikukumpara sa isang lalaki, mas mabigat ang responsibilidad ng isang ina. Tumango si Bieber bilang pagsang-ayon. Talaga. Kung hindi dahil sa business trip ng misis ko, hindi ko malalaman kung gaano kahirap mag-alaga ng bata. Mr. Jones, mahal na mahal mo ang iyong asawa. Masayang-masaya akong mahalin siya. Sinundan ng mga mata ni Allen ang itsura ni Arya. Simula nung nakilala ko siya, pakiramdam ko iba na ang lahat sa dati. Maging mas mahusay at mas karapat-dapat sa pag-asa. Mr. Bieber, may naka-install bang monitoring device sa garden mo? Napatingin si Allen sa pader sa di kalayuan. Anong meron? Sandaling ikinuwento ni Allen ang nangyari. Si Bieber ay isa ring tagaloob. Kinasusuklaman niya ang mga paparazzi na naninilip sa pribadong buhay ng mga celebrity. Agad niyang kinuha si Allen para tingnan ang mga surveillance videos. Ito ay real-time. Sumandal si Allen ng 10 minuto. Sure enough, may nakita siyang dalawang lalaki na umaakyat sa dingding ng garden. May hawak silang mga kamera. Sinundan nila siya dito. Nakakadiri talaga sila. Kailangan mo bang tumawag ako ng pulis para sa iyo? Kung tutuusin, ang nangyari malapit sa kanyang bahay ay labis na ikinagalit ni Bieber. Hindi ko mapigilan. Ang aking asawa ay napakapopular kamakailan. She is an actress, paliwanag ni Allen. Kung gayon, ano ang kailangan mong gawin ko? Kaya ko naman. Salamat. Nakipagkamay si Allen kay Bieber. Gaya ng inaasahan ni Allen, hinabol ni Stanley si Arya. Matapos talakayin ang mga opisyal na bagay, nakita ni Bieber kung gaano kasaya si Arya sa kanyang anak. Nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Arya at hayaan ang mag-asawa na maghapunan, ngunit magalang na tumanggi si Allen. On the way back to the hotel, nakita ni Allen na ang saya-saya rin ni Arya ngayon. Hinawakan niya ang kamay niya at tinanong, paano na? Gusto mo ba ng mga bata? Gusto ko sila, pero nakakapagod talagang mag-alaga ng mga bata. Ngumiti si Arya, napaka-cute ng anak ni Bieber, pero napakasigla rin niya. Ngumiti si Allen. Okay, tatandaan ko. Ha? Sa hinaharap, sasabihin ko sa ating mga anak na huwag masyadong malikot, kung hindi ay mapapagod ang kanilang ina, sabi ni Allen. Napangiti si Arya. Sa isip niya, inisip niya na ang eksena ni Allen ang namamahala sa mga bata sa bahay. Nagsuot siya ng sando at umupo sa sofa at sinusuyo ang sanggol. Allen, gusto mo ba ng anak? Bawal magmadali. Gusto kitang alagaan ng ilang taon pa. Napakalinaw ng sagot ni Allen. Sa kanyang puso, ang damdamin ni Arya ang pinakamahalaga. Nagpout si Arya at emosyonal na tumingin sa kanya,
kung hindi ka nagmamaneho ngayon, gusto talaga kitang halikan. Balik tayo sa hotel mamaya. Naot na patingin si Allen sa rearview mirror. Agad na naging alerto si Arya. Nagdududang tanong niya, may sumusunod sa atin? Pagpunta ko sa Manor sa umaga, naramdaman kong may kumikislap sa likod ko. Ito ay isang kamera. Tama. Sa garden din. Dapat ay isang tao mula sa Capturate Studio. Tulad ng inaasahan, ang kanyang maliit na batang babae ay napakapuyat. Mas magaan ang pakiramdam niya ngayon. Napalingon si Arya at pumikit, alam mo nang nasa likod sila. Tapos dinala mo ako sa bahay ni Bieber ngayon. May plano ka na ba? Biglang pinihit ni Allen ang manibela at ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Seryoso niyang tinignan si Arya at nagpaliwanag, sinusundan na nila tayo simula noong nasa airport tayo. Dapat silang naghihintay ng isang pagkakataon upang ilantad ang higit pang impormasyon. Kung hindi lubusang naresolba ang usaping ito, patuloy ka nilang siraan at magpapakalat ng mga tsismis na walang kinalaman sa iyo. Arya, I want to publicize our relationship. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang aking babae. Ayokong makita silang may ginagawa sa relasyon nyo, pero kung gagawin ko, hahanap pa rin sila ng pagkakataon sa mga bitak. Kaya, gusto kong maghintay na ipakita niya ang kanyang trump card at linisin ang mga ito ng sabay-sabay. Ang pagdadala sa akin sa bahay ni Bieber ay para akitin ang mga taga-capturate na mahulog dito. Sa airport, ang paglalakad sa normal na checkpoint ng seguridad ay para ipaalam din sa kanila ang tungkol sa biyahe ko, biglang napaisip si Arya. No wonder inayos ito ni Allen sa ganitong paraan. Masisisi mo ba ako? Sisihin mo. Mahigpit na hinawakan ni Arya ang kamay ni Allen at mariin na umiling. Hindi, naiintindihan ko na ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin. Nakita ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Lagi mo akong nirerespeto. Ang nakita namin ang pinakatotoo. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan kita sa buhay na ito. Marahan siyang hinawakan ni Allen sa kanyang mga bisig at sinabing may damdamin, ikaw ang pinakamagandang regalo mula sa langit. Mas papasayahin kita. I-public man natin o hindi, hindi makakaapekto sa relasyon natin. Naniniwala ako sa iyo. I have always believed, niyakap ng mahigpit ni Arya si Allen, ipasa publiko mo. Dahil gusto nilang malaman kung sino ang kanyang lalaki, hayaan ang kanyang lalaki na sabihin sa kanila ng personal. Pagkatapos nilang ihatid ang sasakyan ni Allen papasok sa hotel, bumalik din sa hotel ang mga taga-Capturate Studio. Talagang gumaganda itong si Arya. Talagang nakakapag-guest siya sa bahay ng direktor, si Bieber, at kahit na mahusay na makipaglaro sa kanyang anak na babae. Tiningnan ni Stanley ang mga larawang iyon at medyo nainis. Matapos ang pagkuha ng mga larawan para sa isang araw, siya lamang ang kumuha ng mga larawang ito. Alam na ninyong lahat na ang babaeng iyon ay anak ni Bieber. Baka illegitimate daughter iyon ni Arya. Pero dinala ni Allen si Arya para makita si Bieber. Ito ay dapat para sa trabaho. Sabi ng subordinate. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung ipahayag natin sa publiko na si Arya ay may anak na hindi lehitimong anak sa ibang bansa at ipadala ang mga larawang ito? Nais lamang ng mga manonood na makakita ng ilang pasabog na balita. Walang pakialam kung totoo o hindi. Hindi ba masyadong immoral na gawin iyon? Ngayong bumagsak na tayo sa yugtong ito, ang dahwa ang nagpilit sa atin na gawin ito. Kung ayaw mong gawin ito, maaari ka nang umalis. Tingnan natin kung may pwesto ka pa ba sa bilog ng mga reporters pagkatapos nilang bumalik sa China. Tinapik ni Stanley ang mesa at sinabing, isama ang lahat ng impormasyon at sumulat ng draft para sa akin. Hanggat si Arya ay nasa ilalim pa rin ng aming pagbabantay, makakahanap kami ng mga pahiwatig. Pero nasa tabi niya si Allen. Lalabas pa rin ba si Arya at maghanap ng lalaking makakadate? Siguro alam na ni Allen ang tungkol dito at pinoprotektahan siya. Ganun ba, nagkatinginan ang mga nasasakupan at hindi napigilan ang panunupil ni Stanley? Napilitan silang ituloy ang topic kay Arya. Alam din ni Stanley na sa pagbabantay ni Allen kay Arya, maaaring wala silang magawang barilin, ngunit napilitan siya hanggang sa ganito, kaya't nakaya niya ang sarili at patuloy na tapikin si Arya. Baka swertehin sila. At lahat ng ginagawa nila ay nasa ilalim ng kontrol ni Allen. Kahit anong sabihin nila, nasa kontrol iyon ni Dahua.
Sa gabi, nakaupo si Arya sa sofa at nagbabasa ng script nang biglang lumapit si Allen, tulungan mo ako. Inamin ni Arya at pagkatapos ay ipinasa ni Allen ang mga susi ng kotse sa kanya. Pinaplano kong dalhin ka upang makita ang isang taga-disenyo sa susunod na pagkakataon at i-customize ang isang set ng alahas para sa iyo. Pero nagbago ang schedule niya, kaya dapat ko siyang makita ngayong gabi. May meeting pa ako kay Roll in a while. Ikaw na mismo ang magmaneho para makita siya. Pinikit ni Arya ang kanyang mga mata at biglang naunawaan ang kanyang intensyon. Hindi ko naman talaga kailangang mag-order ng mga alahas, di ba? Napakurap si Arya, gusto mo bang magbigay ng material para sa mga tao ng Capturate? Sa kanyang karaniwang low-key na estilo, hindi niya gusto ang maluho at mamahaling alahas, lalo na kapag pumunta siya upang makita ang isang taga-disenyo ng hating gabi. Hindi ito katulad ng kanyang estilo. Ngayong tumataas na ang acting status mo, may mga bagay na kailangan at ako ang manager mo. Ang mga bagay na ito, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa schedule. Binalik ni Allen ang laptop niya. Tama na. Tumango si Arya, sige, maghahanda ako. Bilang isang public figure na madalas dumalo sa mga pampublikong okasyon, ang kanyang karaniwang kasuotan ay talagang napakasimple. Marahil, ang paggawa ng kaunting pagbabago ay hindi isang masamang bagay. Mag-ingat ka. Kung meron man, tawagan mo ako agad. Aalis ako ng kalahating oras pagkaalis mo at pupunta ako roon para sunduin ka. Tumango si Arya. Pagkatapos magpalit ng simpleng damit, umalis na siya ng hotel. Upang maakit ang atensyon ng Capturate Studio, nagsuot siya ng trench coat at salaming pang-araw. Dahil gusto niyang gawin iyon, kailangan niyang tiyakin na totoo ito. Matagal nang naghihintay sa labas ang mga tao ng Capturate Studio. Walang nakakaalam kung gaano katagal silang maghihintay sa labas, lalo na't malamig ang panahon sa gabi. Gusto kong bumalik. Tiyak na hindi namin magagawang kunan ng larawan ang DHTC na ito na lumalabas sa isang pribadong pulong. May nagmura. Mumisi ang isa at sinabing, sa ngayon, napakalakas ng lahat ng masasamang babae. Hindi natin madaling mahuli ang kanilang kahinaan. Gayunpaman, kung mayroon tayong makukuha, yayaman tayo. Tingnan mo, di. Habang nag-uusap sila, naglakad si Arya sa parking lot mag-isa. Mukha siyang alerto at nagmaneho lang palayo matapos masiguradong walang tao sa paligid. Agad na sumakay sa sasakyan ang mga taga-Capturate Studio at hinabol ang sasakyan ni Arya. Naglalaro ba siya sa atin? Bakit ang dami niyang binili? Naglibot na siya sa ikatlong tindahan. Sinayang niya ang memorya ng kamera. Tingnan natin. Sinadya sila ni Arya na pahirapan hanggang sa malapit na ang oras. Nagmaneho siya papunta sa itinakdang lugar. Ipinarada ni Arya ang sasakyan sa pinakamaluwang na lugar sa parking lot para masiguradong may makukuha silang kahit ano. Pagkababa ng sasakyan, hindi na siya nagmamadaling umakyat. Pagkaraan ng halos 10 minuto, dumating ang isang lalaking nakasuot ng cap para sunduin siya. Sabay na pumasok ang dalawa sa elevator. Ang mga tao ng Capturate Studio ay kumuha ng mga larawan ng buong proseso. The more they taking pictures, the more excited they became, tama si Chief Editor. Tunay na kalapating mababa ang lipad ng babaeng ito. Ang mura niya talaga, nakikipaglandian sa mga lalaki kung saan-saan. Bilisan mo at umalis, bumalik ka at magsumbong. Agad nilang ipinasa ang mga litrato kay Stanley. Chief Editor, kinunan namin siya ng litrato. Nagkasundo kami sa bonus D. Naikuyom ni Stanley ang kanyang mga kamao. Kinuhaan nga nila ng litrato ang sikreto niya. Arya, tapos ka na. Huwag kang mag-alala. Inihanda ko na ang pera para sa inyong lahat. Hintayin mong lumabas si Arya dyan. Kumuha ng ilang higit pang mga larawan at ikaw ay tapos na. Huwag hayaang malaman niya. Sapat na ang mga materyales ngayon. Nagkukwenta si Stanley sa kanyang puso. Nais niyang gamitin ang mga larawang ito upang makagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Walang problema. Tuwang-tuwa sila dahil nagpa-picture sila kay Arya. Hindi nila napansin na ang sasakyan ni Allen ay nakaparada sa dilim sa isang hindi mahalata sa kabilang bahagi ng parking lot. Puno ng panunuya at panlalamig ang mga mata niya. Wala siyang pakialam sa ganoong kaliit na karakter.
Kung hindi lang mahuli silang lahat sa isang iglap, hindi sana siya nag-effort. Susundan niya ang mga ito hanggang saan dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Arya. Kanina pa siya naghihintay hanggang sa dumating ang tawag ni Arya. Tapos na ba? Nasaan ka? Hinihintay na kita sa parking lot. Bumaba ka na, sabi ni Allen. Tumango si Arya. Kalahating oras pa lang siya umakyat. Sinusundan mo ba ako? May mga taga-Capturate Studio din, mukhang naghahanda sila ngayon na magdaos ng isang piging sa pagdiriwang. Tumitig ang malamig na mga mata ni Allen sa direksyon ng mga taong iyon. Pagkatapos, pinaikot niya ang sasakyan at pumunta sa main entrance ng hotel para sunduin si Arya. Tungkol naman sa mga taong ito na palihim na kumuha ng litrato, akala nila ay hindi umalis si Arya sa buong magdamag. Okay ka lang ba? Tumango si Arya. Huminto siya ng ilang segundo at sinabing, hindi ko sila maaawa. Sa tingin ko, wala namang masama sa paggawa nito. Ginagawa ko ang sarili kong gawain nang hindi nananakit ng sinuman. Tinutumbok ako ni Stanley. Maaaring ginagawa niya ito para sa pera at katanyagan, ngunit hindi lahat ng ito. Siguro nagkataon lang na siya ang kumuha ng picture na iyon sa simula. Nang maglaon, naging interesado siyang subaybayan ka sa balita. Baka na-misunderstood ka niya. Nalaman siya ni Martin. Minsan ay nagkaroon siya ng isang napaka-fail na kasal. Paulit-ulit niyang pinatawad ang niloloko niyang asawa, pero pinili pa rin siyang iwan ng asawa. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, nag-resign si Stanley sa dayuhang kumpanyang pinagtatrabahuan niya ng 5 taon. Pagkatapos ay nagdala siya ng isang grupo ng mga tao at nagsimulang maging isang reporter. Natatakot ako na gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito upang patunayan na ang ibang tao ay hindi masaya at upang mabawasan ang puot sa kanyang puso. Nang marinig ito ni Arya, naramdaman niyang mas katawa-tawa ang ideya ng taong ito. Naging malas siya sa kanyang sarili. Noong nakilala niya ang isang taong hindi katumbas ng halaga, gusto niyang maging katulad niya ang lahat ng tao sa mundo. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ni Arya na kinasusuklaman siya ng ganoong tao. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba. Ang dami kong anti-fans at hindi ako nagkukulang sa kanya. Higit pa rito, naniniwala ako na ang aking asawa at manager ang mag-aayos ng bagay na ito para sa akin. Kahit anong hirap niya, laging nandyan si Allen na kumukupkop sa kanya sa hangin at ulan. Tiningnan siya ni Allen ng masama. Naman! Sa kanyang mga mata, ito rin ang pinakanatatangi at kaakit-akit na bagay tungkol kay Arya. Palagi niyang nakikita ang direksyon ng sitwasyon. Napakalinaw din niya sa mga iniisip ng lahat. Sa entertainment circle, walang gaanong tao ang makakagawa nito. Alam niya ang kanyang layunin at lumabas ang lahat. Siya rin ang pinakaangkop na kapareha na hinahanap niya sa lahat ng oras na ito. Isang taong makakasama niya sa bilog na ito. Ang pinakagusto niyang gawin ay bigyan siya ng nakakasilaw na posisyon. Pagkabalik sa hotel, hinimok ni Allen si Arya na magpahinga ng maaga, huwag mo na akong ipilit na samahan. Magsisimula ka ng mag-shoot ng pelikula bukas. Umayos ka na at magpahinga ka na. Gusto kitang samahan kahit saglit. Ipinulupot ni Arya ang kanyang mga braso sa kanyang braso at tumangging bumitaw. Napatingin si Allen sa mga mata niyang inaantok at bumuntong hininga. Kinuha niya ang mga dokumento at umupo sa kama kasama si Arya sa kanyang mga bisig. Matulog ka na. Upo ako dito at titingin ni. Napakurap si Arya, tila iniisip na hindi masama ang ideyang ito. Humiga siya sa mga braso ni Allen at yumakap sa baywang nito. Ang kaliwang kamay ni Allen ang ginamit ni Arya bilang unan. Gusto ng kanang kamay niya na hawakan ang mga dokumento at i-flip din ang mga pahina. Napakahirap. Higit sa lahat, ayaw niyang istorbohin siya. Ngunit ang maliit na babaeng ito ay malinaw na sinusubukang hawakan siya ng mahigpit at huwag hayaan siyang gumalaw. Walang pagpipilian si Allen, kundi ideal ang numero ni Martin at mabilis na ayusin ang trabaho. President, gusto pa rin mag-invest ni Derek Briggs sa pelikulang Memory Fragment. Hindi naman mababa ang offer niya. Bilang karagdagan, ang kanyang anak na si Cassandra ay opisyal na naging pinakamalaking shareholder. Sa pagkakataong ito, mahigpit silang humihiling ng pamumuhunan. Baka ito ang intensyon ng kanyang anak. Sabihin sa kanila ng malinaw na ang mga pondo ay nasa lugar.
Sa susunod, dire-diretsong tanggihan. Hininaan ni Allen ang boses at sinabing, hindi naman mahirap tanggihan, pero kamakailan lang, tumaas ang shares ni Director Briggs sa Dahua at inilipat niya ang 4% ng shares niya kay Sandra. Sa tingin ko gagawa sila ng malaking hakbang sa hinaharap. Akala ba nila nawalan ako ng malay? Kaya gusto nilang samantalahin ang pagkakataon na sirain ang Dahua. President, nang hula lang kami ngayon. Bantayan mo sila. Huwag mong bitawan ang anumang pahiwatig. Pagkasabi noon ay diretsyo niyang ibinaba ang telepono at marahang inilagay sa bedside table. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at niyakap ang taong nasa braso niya. Ang kanyang itim na mga mata ay lalong naging malalim sa gabi. Laging matakaw ang mga taong iyon. Ang pagiging manager ni Arya ay hindi nangangahulugan na ibibigay niya ang kanyang ganap na kontrol sa Dahua. O marahil, may nagtatanong ba sa kanyang kakayahan? Mula nang makumpirma ni Serena at Roll ang kanilang relasyon, hindi na siya umalis sa bahay ni Roll. 2 araw na siyang nanatili doon. Siyempre, walang nangyari. Kanina pa siya natutulog sa guest room. Maaga siyang nagising at tahimik na pumunta sa kusina. Gusto niyang maghanda ng almusal para sa mag-ama. Habang naghahanap siya ng makakain, ay nakita niyang lumabas ng kwarto si Roll na naka-shorts lang. Nagtama ang kanilang mga mata at natigilan si Roll. Hindi niya inaasahan na maagang nagising si Serena. Ang una niyang reaksyon ay tumalikod at bumalik sa silid, nagsuot ng kanyang pajama, at pagkatapos ay lumabas muli. Bakit ang aga-aga? Kailangan kong bumalik ngayon para maghanda. Sasali na ako sa grupo sa loob ng ilang araw. Maaaring tumagal ang pelikulang ito. Malamang na mananatili ako sa Film Studio City ng ilang buwan. Okay. Alagaan mong mabuti ang iyong paggawa ng pelikula. Sa kumpanya muna ako mananatili. Baka wala akong pagkakataon na pumunta doon, mahinahong sagot ni Roll. Hindi ko hiniling na samahan mo ako tulad ng pagsama ni Director Jones kay Arya. Alam ko rin na kailangan ka ng kumpanya. Mabaga na nagsalita si Serena, natatakot lang ako na kung pumasok ako sa grupo ng ilang buwan at babalik, sinong kasama mo sa entertainment section? Paano kung may ibang babaeng artista sa kumpanya na nangangailangan ng tulong mo? Ganon ba siya nag-aalala? Tinulungan siya ni Roll na ilabas ang mga sangkap para sa almusal mula sa refrigerator at seryosong tumingin sa kanya, mayroon lang akong totoong girlfriend at nakatayo siya sa harap ko ngayon. Biglang naramdaman ni Serena na masyado siyang nag-iisip. Lumapit siya at niyakap si Roll. Nakapatong ang ulo niya sa dibdib niya habang pinapakinggan ang tibok ng puso niya. Natatakot ako na hindi mo ako masyadong pinapahalagahan. Hindi sumagot si Roll. Sa halip, marahan niyang tinapik ang balikat nito at hinila papasok sa kwarto. Pagkatapos, binuksan niya ang drawer sa ilalim ng bedside table sa harap niya. Kinuha niya ang rehistro ng sambahayan at 2 bank card. It has been almost 8 years since she passed away and adopted no. Maliban kay Yaya at Tita, walang ibang babae ang pumunta sa bahay ko. Kung gusto mo, maaari kang maging mistress ng lugar na ito anumang oras. Ikaw, Lee. Ang isang card ay para sa education fund ni No. Isang card ang perang naipon ko para sa kasal. Dahil may gusto akong pakasalan, ibibigay ko sa kanya ang pera para sa kasal. Kahit anong oras, basta tanungin mo, pwede na tayong magpakasal agad. Nagulat si Serena. Akala niya si Roll ay isang lalaking malamig at mainit. Hindi niya inaasahan na 2 araw pa lang nilang kinumpirma ang kanilang relasyon at pinag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal. Gusto kong maintindihan mo ang iniisip ko. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Napakaraming sakit ang kanilang naranasan sa nakaraan. Hindi naging madali para sa kanila na maging dependent sa isa't isa ngayon. Maaari lamang nilang pahalagahan ang isa't isa at maging mga haligi ng kanilang landas. Hawak ni Serena ang rehistro ng bahay at bank card, unti-unting namumula ang kanyang mga mata. Naalala niya ang sinabi ni Arya sa kanya noon. Laging mag-iiwan ng landas ang Diyos para sa kanya. Hanggat hindi siya sumuko, makikilala niya ang pinakaangkop na tao. Ang lahat ng mga hinaing na dinanas niya sa nakaraan ay magiging walang katapusang pagmamahal na ibinigay sa kanya ng taong ito. Iba-iba ang paraan ng bawat isa sa pagpapahayag ng kanilang pagmamahal, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang maniwala sa taong kanilang pinagpasyahan.
Marahang hinalikan ni Roll sa noo. Sige, maghugas ka na. Magluluto ako. Tumango si Serena. Tumayo siya sa kanyang tipto at gumanti ng halik. Okay. Dati, parang walang pakialam si Roll. Palagi niyang inaasikaso ang mga reporter at kamera nang may matinding pag-iingat, ngunit iyon ay dahil umaarte siya. Gumamit siya ng maluwag na saloobin upang harapin ito, upang pagtakpan ang sakit sa kanyang puso. Inilagay ni Serena ang rehistro ng sambahayan at card. Palihim niyang ipinangako sa kanyang puso na pagagalingin niya ang lahat ng sugat sa puso nito. Nang umagang iyon, sabay na pumasok sina Arya at Allen sa opisina. Talagang napaka-conscientious niyang direktor. Sa kanyang posisyon ngayon, inilagay niya talaga ang kanyang opisina sa tabi ng dressing room. Sa ganitong paraan, maaari siyang makipag-usap sa mga aktor anumang oras. Kailangang sabihin na maraming mga direktor ang hindi magagawa ito. Nakasuot siya ng napakasimpleng gray shirt at tiningnan ang script sa ilalim ng araw. Wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, mayroong isang napaka-depressing itim, puti, at kulay abo na tono sa kanyang opisina. Bukod dito, maraming pinalaki na larawan ng aktres sa pelikula sa dingding. Ang ilan ay bumalik, ang ilan ay mga binti. Tumayo si Harry nang makita si Arya. Tinitigan niya ang liig ni Arya at sinabing, napakaganda ng mga linya ng balikat mo. Kukunin ko ang team ng pananamit na maghanda ng ilang damit na maaaring maglantad sa iyong mga collarbone. Maligayang pagdating. Isang napakasiyahang ngiti ang ipinakita niya kay Arya. Okay, let's talk about signing the contract. I can let you be the female lead of this movie. Kung mahusay kang gumanap, maaari ka ring maging pangunahing babae sa susunod na pelikula. Ngunit may isang kondisyon, dapat kang maging isang artista ng aming kumpanya at hindi mo maaaring wakasan ang kontrata sa loob ng 5 taon. Dahil sobra niyang nagustuhan ang mga body lines ni Arya at gusto niyang gumawa ng ilang pelikula para sa kanya. Matapos marinig ni Arya ang kahilingang ito, ayaw niyang pumayag. Maaari ka ring sundan ng iyong manager at pumirma ng kontrata sa amin. Napakurap si Arya at nakita niyang tumalikod si Harry at kinuha ang isang lumang kamera. Sinabi niya na kukuha siya ng ilang close-up sa liig at collarbone ni Arias mamaya. Masyado bang nahumaling ang direktor na ito sa katawan ng aktres? Direktor Harry, naipahayag ko na ang aking kahulugan. Si Arya lang ang kukuha ng female lead ng pelikulang ito. Hindi ibinunyag ni Allen ang kanyang pagkakakilanlan. Palagi siyang manager ni Arya kapag nakikipag-usap sa direktor. Hindi nasiyahan si Harry sa kanyang tono. Ibinaba niya ang kamera at sinabing, I can choose an Asian actress. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa inyo. Gusto mo bang tumanggi? Tingnan mo ang mga larawan sa dingding. Si Mary ito at si Louis ito. Lahat sila ang pinakasikat na movie queen ngayon. Hindi pa ba ito sapat para maging bargaining chip para sa isang imbitasyon? Hindi niya ibebenta ang sarili niya dahil sa kontrata. Kahit ibenta niya ang sarili niya, sa akin lang niya ibebenta. Napakatigas ng ugali ni Allen. Umisi si Harry at sumandal sa upuan niya. Pwede ka nang umalis? Bihira lang makakita ng direktor na tulad niya. Pakiramdam ni Arya ay alam na alam niya ang kanyang trabaho sa nakaraan. Mukhang hindi siya sapat. Mahusay niyang ginampanan ang mga artista. Gayunpaman ang paraan ng pagbaril niya noon. Hindi lang maarte ang mga iniisip niya, mas parang mga pervert na nag-aaral sa katawan ng isang artista. Walang intensyon si Harry na pigilan sila dahil naniniwala siyang hindi talaga kukunin ni Allen si Arya. Gayunpaman, nagkamali siya. Kinuha ni Allen si Arya at gusto nang umalis. Paglabas na pagkalabas nila ng opisina ay nakasalubong nila si Michelle na naglalakad kasama ang aktres. Nang makita ni Michelle si Allen, nakangiti niyang tinanggal ang kanyang sunglas. Bakit ganito ang itsura ni Director Jones? Nakipag-usap ba siya kay Direk Harry? Malamig na tinignan siya ni Allen at hindi siya pinansin. Humakbang si Michelle at humarang sa kanyang daraanan. Nakangiting tanong niya, gusto mo bang pumasok ako at magsabi ng maganda para kay Arya? Naging maayos na ang pakikitungo ko kay Direk Harry nitong mga ilang araw. Baka sa mukha niya ang mapang-asar. Nitong ilang araw, binabantayan niya ang mga tauhan ni Harry. Napakalinaw ni Allen tungkol dito dahil hiniling niya kay Martin na bantayan ang mga galaw ni Michelle.
Hindi na kailangan. Dapat kang bumalik at magsanay ng higit pang mga card. Sarcastic na sinulyapan ni Allen ang mukha niya. Nilagay niya ang braso niya sa balikat ni Arya at nilampasan si Michelle. Gayunpaman, bastos pa rin magsalita si Michelle. Talo ka sa akin this time, di ba? Dahil hindi man lang nakuha ni Arya ang female lead ng pelikula ni Direk Harry. Napakurap si Arya at hinintay na magsalita si Allen. Napagtanto niya na iba na ang estilo ni Allen sa paggawa ng mga bagay-bagay ngayon kumpara noon. Kung gusto niyang umarte sa pelikulang ito, makikipag-negotiate siya ulit kay Harry, pero hindi. Sa halip, tumanggi siya sa paraang tuwiran. Ano bang meron doon na hindi niya alam? Ang iyong Skywings ay may mas maikling paningin kaysa sa naisip ko. Target mo ba ang babaeng lead ni Director Harry? O sa tingin mo ba dahil nanalo ang aktor mo sa role na ito, nanalo ka? Lumingon sa gilid si Allen na may malabong ngiti sa labi. Napaawang ang labi ni Arya. Sure enough, pinaghandaan niya. Kalmadong sabi ni Allen, actually, itong pelikulang ito ay maliit na bahagi lamang ng aming plano. Hindi natin ito mapag-usapan ngayon para magamit natin ang schedule ni Arya. Pinalakpakan ni Michelle ang kanyang mga kamay sa amusement. Pakiramdam niya ay sadyang kinukuha ni Allen ang mga bagay-bagay. Director Jones, hindi mo kailangang maging sobrang tensyonado. Bago pa siya matapos, kinuha ni Allen ang kanyang phone at ipinakita sa kanya ang isang invitation contract. Ito ang invitation contract para sa special custom-made movie ni Clarissa. Siya ang nakababatang kapatid ni Harry mula sa parehong ama, ngunit ibang ina. Kung nagkataon, na-appreciate niya ang pagganap ni Arya sa reality show, Behind the Scenes. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya magiging katulad ni Harry na nakatitig sa collarbone ng aking Arya. Dahil gusto mo ang gawain ng half-sister, iiwan ko ito sa iyo. Umalis si Allen kasama si Arya sa harap ng gulat at galit na mga mata ni Michelle. Naisip ni Arya ang ekspresyon ni Michelle at tinanong si Allen. Nagkasama tayo nitong mga nakaraang araw, pero hindi ko pa nakikitang makipag-ugnayan sa iyo si Clarissa. Kailan na pag-usapan ang kontrata? Naplano mo na ba ito? Sobrang convenient makipag-usap ngayon. Maaari tayong mag-usap sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono at email. Kung gayon, ano ang nangyayari? Sinabi ni Allen kay Arya ang lahat. Nalaman ni Roll na hinahabol kami ni Michelle sakay ng eroplano. Hiniling ko kay Martin na lumipad at bantayan ang mga galaw ni Michelle. Noon ko lang nalaman na pagkababa niya ng eroplano, hinanap niya si Harry para makalapit sa kanya. Yung invitation naman ni Clarissa, noong kausap ko si Derek Biber about working with him, nabanggit ko na artista ka rin. Hindi ko ini-expect na malalaman niya na kailangan ni Clarissa ng female lead, kaya nirekomenda kanya sa kanya. Kagabi ko lang natanggap itong invitation letter. Sinabi ko rin sa kanila ng malinaw na maaari kang magtrabaho kasama si Harry, ngunit sinabi nila na handa silang maghintay para sa mga resulta ng negosasyon ngayon. Kung hindi sumobra si Derek Harry ngayon, mayroon tayong ibang pagpipilian. At dahil din sa ngayon lang natin nakilala si Michelle. Tumango si Allen at sinabi. Dahil sa kanya, dapat natapakan na naman ang self-esteem ni Michelle. Hindi lang si Michelle ang magagalit ngayon at maging si Harry ay magagalit din. Ang lakas ng loob niyang tingnan ka ng ganyan. Gusto ko talaga siyang suntukin noong nasa opisina ako. Malamig ang tono ni Allen. Nang maisip niya ang didisgist na pagnanasa sa mga mata ni Harry, gusto niyang hukayin ang kanyang mga mata. Ang galing talaga ng manager ko. Kaya niyang isaalang-alang ang bawat aspeto. Walang masyadong sinabi si Allen. Ang bagay na ito ay umunlad hanggang sa yugtong ito. Ito ay higit pa o mas kaunti dahil sa swerte. Sa bilog na ito, kailangan ng kaunting swerte para talagang gumawa ng malaking pangalan para sa kanyang sarili. Punta tayo sa studio ni Clarissa ngayon. Tumango si Arya, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayong tanawin sa kalye. Masyadong mabilis nagbago ang lahat ng nangyari ngayon. Sa ilang sandali, nahirapan siyang tanggapin. Marahil ay dahil si Allen ang nag-ayos ng lahat. Kaya niyang lumabas ng cast at napakadali niyang makita si Clarissa. Pagkatapos niyang biglang tumahimik, dahan-dahan niyang sinabi, Allen, akala ko may karapatan akong tumayo sa tabi mo. Ngunit ngayon napagtanto ko na ang aking mga abot tanaw ay malayo pa rin sa iyo. Maraming bagay ang kailangan kong gawin. Napag-isipan mo na, pero wala akong iniisip.
Ang paghahanap ng higit pa at mas mahusay na mga mapagkukunan para sa iyo at dalhin ka sa isang mas mataas na yugto ay aking responsibilidad. Ngunit kung maaari kang magningning ng maliwanag sa entablado o hindi ay ang iyong kakayahan. Nais ko ring sabihin sa iyo, ngunit dahil ang mga bagay ay natambak kamakailan at ikaw ay nahaharap sa isang mahalagang pagpupulong at pumipirma ng isang kontrata, hindi ko nais na magambala ka at maapektuhan ang iyong pagganap. The further you go, mas marami kang kakumpetensya. Kailangan mong isuko ang ilang mga pagkakataon. Naisip ni Arya ang mga salitang ito sa kanyang puso. Lagi siyang iniisip ni Allen. Sa harap niya, ang katalinuhan niya ay wala. Kung isang araw ay wala siya sa tabi niya, hindi kaya magiging gulo ang mundo niya. Inalagaan mo na ako. Napangiti si Arya. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Allen sa kanya. Si Clarissa ay ang nakababatang kapatid sa ama ni Harry, ngunit hindi sila nagkaroon ng magandang relasyon. Matapos makita si Arya, napakalapit nito sa kanya. Nagkusa siyang yakapin si Arya. Sabi niya, matagal na kitang hinintay. Matapos makita ang iyong pagganap sa reality show, palagi kong gusto ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Hindi ko inaasahan na irerekomenda ka ni Bieber sa akin sa pagkakataong ito. Napatingin si Arya kay Allen at ngumiti si Allen. Hindi ito itinuturing na isang lihim ng negosyo, hindi ba? Tumango si Allen. Siyempre, hindi. Nakapag-film na ako ng bahagi ng espesyal na customized na pelikulang ito, ngunit dahil palaging bakante ang babaeng lead, kaya kung sasama si Arya sa amin, ang kanyang mga eksena ay maaaring tumutok sa paggawa ng pelikula sa susunod na buwan. Higit pa rito, umaasa ako na mahabol ni Arya ang ilan sa mga eksena at gawin itong totoo, upang magamit ang mga ito para sa promosyon mamaya. Sumang-ayon si Allen sa kanyang pilosopiya sa negosyo, we will cooperate 100%. Matapos ang opisyal na negosasyon, nagtanong si Arya tungkol sa pelikulang pinag-collaborate nila ni Bieber. Ang galing talaga ng taong sumulat ng script na ito. Sino ang nagsulat nito? Sa China, isang playwright na may ganoong imahinasyon at pagkamalikhain. She had a bold idea, pero ngumiti nang makahulugan si Allen at hindi na sumagot, kaya hindi na siya nagtanong pa. Lubos na pinahahalagahan ni Clarissa ang pagtutulungang ito. Espesyal niyang inimbitahan ang pangunahing taga-disenyo ng grupo ng pananamit na mag-ayos ng mga damit para kay Arya. Nang sukatin ni Arya ang mga sukat, tinanong niya si Allen, napakaganda ng mga mapagkukunan ni Arya. Hindi mo ba siya papasukin sa music industry o variety show? Ito ay nasa proseso pa ng pagsasaalang-alang G. Actually, kailangan ko pa ng babaeng singer para sa ending nitong pelikula. Sa tingin ko si Arya ay maaaring maging isang napakahusay na kandidato. Hindi sumagot si Allen. Ngumiti lang siya at kinuha ang tasa ng kape niya. Maaari siyang magdable sa mas maraming larangan. Makabubuti ito para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Narinig ko na ang kanyang pagganap noong Fashion Week, noong nakaraang buwan ay napakaganda. She is really very hardworking and outstanding, but don't want to fill her life with work. Kung mayroon siyang ganoong uri ng ideya, gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Tinapos ni Arya ang pagsukat ng mga sukat at lumapit upang tingnan silang dalawa at nagtanong, ako ba ang pinag-uusapan niyo? Paano mo nalaman? Sininyasan siya ni Allen na maupo sa tabi niya. Ang intuwisyon ng isang babae dahil ngayon ka lang nakatingin sa akin. Ang mga mata ko ay laging nasa iyo. Pagkasabi noon ay tumayo na si Allen at nakipagkamay kay Clarissa. Naghanda siyang umalis kasama si Arya. Director Jones, kailangan mong pag-isipan ito. Magalang na tumango si Allen at lumabas kasama si Arya. Kailangan nilang maghintay hanggang sa custom-made na damit ng grupo ng mga damit ayon sa laki ni Arya bago nila ito maon. Sa makatuwid, si Arya ay nagkaroon ng ilang oras upang bumalik sa China pansamantala. Babalik tayo mamayang gabi at maglalaan ng oras para sa natitirang bahagi ng biyahe. Ano ang sinabi niya na gusto niyang isipin ngayon? Itinagilid ni Arya ang kanyang ulo. Palagi niyang nararamdaman na napakahiwaga ng kanilang pag-uusap. Dahan-dahan kong sasabihin sa iyo sa hinaharap. Tiningnan ni Allen ang oras. May ilang oras pa para pumunta sa airport. Bakit hindi ako sumama sa iyo? May gusto ka bang bilhin? Wala akong gustong bilhin, ngunit kung sasamahan mo ako, masaya akong maglakad-lakad.
Hinawakan ni Allen ang kamay ni Arya at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Minsan, inosente siya bilang isang bata. Hanggat siya ay nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya, magiging masaya siya sa mahabang panahon. Minsan, ang pagiging kontento ay isa ring uri ng kaligayahan. Kaya lang ay nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Martin on the way at sinabing may napakahalagang bagay na i-report. Sasagot pa lang si Allen, nakipagkamay si Arya at sinabing, okay lang. Pumunta ka at gawin mo ang iyong trabaho. Kaya kong maglakad mag-isa di. Hindi ako mapakali. Nasa malapit lang akong mall. Hindi ako lalayo. Hindi madali para sa akin ang magkaroon ng oras para makapagpahinga, kaya hayaan mo akong maglakad-lakad. Masarap din bumili ng souvenirs for Luna and Serena para makita ang tanawin dito sa susunod. Magkakaroon ng pagkakataon. Babalik ako kaagad. Inalo siya ni Arya. Kilalang kilala niya si Allen. Kung kaya niyang tanggalin, hindi siya magdadalawang isip. Sa sandaling ito, pinili niyang suportahan siya ng tahimik. Malapit lang. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Nakipag-ugnayan si Allen sa hotel at nagpadala ng 2 bodyguard para protektahan si Arya. Sa katunayan, hindi malayo ang narating ni Arya. May magandang tanawin ng kalye sa tabi ng hotel. Maaari rin siyang bumili ng ilang maliliit na regalo. Matagal na panahon na rin mula noong siya ay nagkaroon ng ganoong kaluwag na oras. Umupo siya sa gilid ng kalsada at tahimik na umiinom ng isang tasa ng kape. Pinagmamasdan niya ang mga dumadaan na dumaraan. Gayunpaman, nang bumangon si Arya at babalik na sana sa hotel, nakita niyang may ilang tao sa hindi kalayuan na nakatingin sa kanya at kakaiba ang ekspresyong iyon. Hindi na siya nagpatuloy sa pagtalikod. Sa halip, dumiretso siya pabalik sa hotel. Abala pa rin sina Allen at Martin, kaya bumalik siya sa kanyang kwarto para magbasa ng magazine. Sa pagkakataong ito, ang kumuha ng mga larawan ni Arya ay hindi mula sa Capturate Studio, ngunit isang taong ipinadala ni Michelle. Ang kanilang layunin ay hindi ang kumuha ng litrato ni Arya na nakikipag-date sa isang lalaki, ngunit ang kumuha ng mga larawan ni Arya ng mag-isa. Pagkatapos ay hihilingin nila kay Michelle na kumuha ng mga larawan sa parehong lugar at gamitin ang pediagram na teknolohiya at ilaw upang iproseso ang mga ito na magmukhang sila ay sumang-ayon na mamili ng magkasama. Ang ganitong uri ng larawan na hindi lumabas sa parehong oras ay madaling magpagulo sa imahinasyon ng mga tao. Sa entertainment circle, maraming mag-asawang hindi pa naisapubliko ang nagpahayag ng kanilang nararamdaman tulad nito. Masyado siyang tinanggihan ni Allen para sundan sila, kaya kinailangan niyang gumawa ng gulo. Bukod dito, espesyal na pinili niya ang parehong flight ngayong gabi. Nang makita ni Allen si Michelle sa entrance ng pagpaparehistro ng paliparan, hindi na siya nagulat dahil pinayagan niyang malaman ni Michelle ang lahat ng impormasyon na gustong malaman ni Michelle. Kung hindi malalaman ni Michelle ang anuman. Director Jones, sasakay ka rin ba sa flight na ito? Tayo ay nakatadhana. Nakangiting sabi ni Michelle. Tadhana man o sinasadya mo, alam mo mismo. Tumingin si Allen sa dyaryo at malamig na sumagot. Nais malaman ni Allen kung ano ang gustong gawin ni Michelle pagkatapos na gumugol ng maraming oras sa pagsuri sa kanilang flight at pagkuha ng mga larawan ni Arya. President, sasakay na tayo sa eroplano. Hindi nakatiis si Martin sa inasal ni Michelle. Ang baho ng tanso sa kanyang mayamang ikalawang henerasyon ay kasuklam-suklam. Kanina pa niya hinahabol ang kanilang presidente at ang kanilang madam. Ano ang pinaplano niya sa kanilang likuran? Matapos sandan si Michelle nitong mga nakaraang araw, naiinis na siya sa ugali ng lalaking ito. Talagang binuo niya ang sarili niyang kaligayahan sa pananakit ng iba. Paano magkakaroon ng ganitong immoral na tao sa mundong ito? Hindi nagalit si Michelle. Isinuot niya ang kanyang sunglasses at sumakay sa eroplano sa likuran nila. Ang ilan sa kanila ay pawang mga first class na cabin. Bagamat hindi magkatabi ang mga upuan, lahat sila ay nasa malapit na mga cabin. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga tao sa first class cabin. Sa daan, tinatrato ni Allen at Arya si Michelle bilang hangin. Bago lumipad ang eroplano, nag-post si Michelle ng ilang salita at larawan sa kanyang social media account. Ang nilalaman ay simple, ngunit ito ay umaakit sa imahinasyon ng mga tao. Kung nasaan ka man, nandyan ako. May 4 na larawan sa kabuuan.
Ang unang dalawa ay ang back view ng isang babaeng umiinom ng kape at ang street view. Ang huling dalawa ay ang back view at street view ng umiinom siya ng kape. Parehong kayumanggi ang kanilang damit at tila magkatugma. Sa sandaling inilabas ang mensaheng ito, agad itong sumakay sa listahan ng paghahanap. Gayunpaman, ang kasukdulan ng mainit na talakayan ng lahat ay nang sumakay si Arya sa eroplano sa ibang bansa. Kinunan siya ng mga fans ng nagkataon. Ang mga damit na suot niya ay eksaktong kapareho ng babae sa larawan ni Michelle. Diyos ko! Ito ay talagang nakakagulat na balita. May isang ahente na tulad ni Allen sa kanyang tabi, ngunit si Arya ay talagang nakikipag-date kay Lingye sa ibang bansa. Ito ay isang larawang ipinadala ng mga tagahanga. Ito ay isang larawang ipinadala ni Michelle. Ang figura at damit na ito ay iisang tao. Nang ikumpara ng mga tagahanga ang mga larawan, agad nilang napagtanto na ang bagay na ito ay hindi simple. Nasangkot talaga si Arya sa ganyang klase ng lalaking walang kwenta. Hindi kaya malabo ang kanyang paningin? Maaaring walang humpay na hinahabol siya ni Michelle. Bakit pakiramdam ko pinaglalaruan siya ni Arya? Ang talakayan tungkol sa kanilang relasyon ay agad na nakalilito. Dahil sinadya itong i-hype ng mga nasasakupan ni Michelle, ang sinumang hindi nakakaalam tungkol dito ay hindi malay na mag-iisip na ang dalawa sa kanila ay may ilang uri ng hindi maliwanag na relasyon pagkatapos makita ang mga artikulo at larawan. Nang makita ni Serena ang balita, laking gulat niya at agad na tinawagan si Roll para tanungin ang sitwasyon. Anong nangyayari? Hindi pa ako sigurado, ngunit nagsimula na ang relasyon sa publiko. Matapos ang mahigit 10 oras na pagbuburo, kumalat na ang balita na parang apoy. Sa labasan ng domestic airport, naghihintay na ang mga reporter at fans. Dahil ang 3 taong sangkot sa bagay na ito ay pawang nasa bayaheng ito. Mukhang pinaghandaan si Allen. Pagbaba niya ng eroplano, itinakip niya ang kanyang coat sa katawan ni Arya at pitrotektahan siya sa daan. Bago pa siya palibutan ng mga reporter ay pinasakay na niya si Arya sa sasakyan. Bago siya palibutan ng mga reporter, nagmaneho siya palabas ng airport. Gayunpaman, hindi nagmamadaling umalis si Michelle. Sa halip, namamasyal siya sa paliparan. Hawak ng mga reporter ang kanilang mga mikropono at gusto siyang kapanayamin. Director Winston, sino yung babae sa mga photos na pinadala mo? Mag-asawa ba kayo? Director Winston, bakit kayo nag-abroad ni Arya nang sabay-sabay kayo bumalik? Nililigawan mo ba siya? Hanggang saan ang pag-unlad ng iyong relasyon? Director Winston ni. Ang mga reporter ay patuloy na nagtatanong. Naapektuhan na nito ang seguridad ng paliparan. Dahan-dahang huminto si Michelle at tumingin sa mga reporter. Hindi ka ba marunong makipag-usap sa pamamagitan ng mga larawan? Hindi inaasahan ng mga reporter ang sagot na ito. Tahimik na inaprubahan ni Michelle ang relasyon ni Arya sa kanya. Ipinadala ba niya ang mga larawang iyon para isapubliko ang kanilang relasyon? Gayunpaman, nakita ng lahat ang relasyon ni Arya at ng Pangulo ng Dahwa, si Allen Jones. Sa pagusga mula sa mahabang taon ng kompetisyon sa pagitan ng Skywings at Dahwa, ipagkanulo ba ni Arya ang kanyang kapareha at pipiliin na magkaroon ng underground na relasyon kay Michelle? Si Michelle ay lubos na nasisiyahan sa sitwasyong kinokontrol niya. Nakita niya ang gulat na mga mukha ng mga reporter at nakangiting lumabas ng airport. Naabot niya ang gusto niya. Lalong nagalit ang mga fans ni Arya. Ang mga salita ni Michelle ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Siya ay isang rich second generation. Wala siyang alam. Hindi pa nagsasalita si Derek Jones. Tama na yan. Kung ako si Arya, hindi ko hahayaang umalis si Allen at hanapin siya. Napakapangit niya. Hindi pa sumasagot si Director Jones. Hindi ako maniniwala. Hindi inaasahan ni Arya na magkakaroon siya ng ganoong balita pagkatapos lamang ng ilang araw sa abroad. Nang buksan niya ang telepono, nakatanggap siya ng tawag mula kay Luna. Anong nangyayari? Wala ba si Director Jones sa tabi mo? Hindi. Tumingin si Arya sa lalaki sa tabi niya at sumagot, nalaman ko lang din na mali ako. Matagal na hinawakan ni Allen ang kamay ni Arya bago siya nag-aatubili na bumitaw. Sasamahan talaga kita. Kabanata 321. Ano naman boss? Hindi siya naniwala sa balita, di ba? Ito ang pinakakinakabahan ni Luna.
Hindi maganda kung ang isang tulad ni Michelle ay makakaapekto sa relasyon ni na Arya at Allen. Hindi. Sigurado si Arya tungkol dito. Laging nasa tabi niya si Allen, ngunit hindi ito nakaapekto sa komunikasyon nila ni Luna. Sa mga panahong tulad nito, lagi niyang binibigyan si Arya ng sapat na personal na espasyo. Noong nakita ko ang balita, talagang natakot ako. Sa kabutihang palad, ang mga kasanayan sa relasyon sa publiko ni Dahua ay sapat na mabilis. Kaya lang dapat may oras pa bago sila kumalmadi. Matapos sabihin ni Luna kay Arya ang lahat ng impormasyong nakalap niya, paulit-ulit niyang sinabihan si Arya na huwag makipag-away kay Allen. Ngumiti si Arya at pumayag. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinanong niya si Allen, alam mo bang gagawin niya ito ng maaga? Bahagyang kumunot ang noo ni Allen. Matalas ang tono niya. Sa tingin mo alam ko? Hindi ko alam. Alam din ni Arias na hindi siya dapat nagtanong ng ganoong diretsyo, ngunit sa kanilang relasyon, hindi siya magtatago ng anuman, kaya kung mayroon man siyang sasabihin ay agad niyang sasabihin. Arya, umaasa din ako na mahulaan ko ang lahat, ngunit imposible iyon. Naiintindihan ko na palagi kang nag-iisip para sa akin at para sa akin, ngunit kamakailan lamang ay masyadong mabilis ang pag-unlad ng mga bagay na ito. Kailangan kong hilingin ng malinaw upang makasabay sa iyong mga yapak. Allen, hindi ko ginawa. Sinasadya. Paliwanag ni Arya sa mahinang boses. Nang matapos siyang magsalita ay natakpan na ang kamay niya ng mainit na palad ni Allen. Ayos lang. Hanggat mag-asawa kami, walang makatitig sa amin. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng mga tagalabas, ngunit gusto kong magbigay ng parehong sagot tulad ng sa iyo at nais kong makasabay sa iyong mga yapak. Nawala ang inip sa puso ni Allen dahil sa paliwanag ni Arya. Hindi niya maiwasang yakapin ng mahigpit si Arya. Hindi kasi kita naprotektahan ng maayos. Kung alam ko lang na gagawin ito ni Michelle, hindi ko na siya hinayaang bumaba ng eroplano. Sa tingin ko ay hindi ngumiti si Arya at hinaplos ang kanyang dibdib. Kaming mag-asawa ay palaging nasa mga lugar na hindi nakikita ng mga tagalabas. Isa pa, hindi mo ba ako pinadalhan ng bodyguard noong araw na iyon para lang protektahan ako? Bagamat sinamantala nila ang pagkakataong magkalat ng tsismis, naniniwala ako na aayusin mo ito ng napakabilis. Napangiti si Allen dahil sa sinabi ni Arya. Sinundan ng kanyang mga daliri ang buhok ni Arya, kapag nahaharap ako sa ganitong bagay ngayon, I am very helpless. Sana mawala na sa mundo ang lahat ng taong nagkakalat ng tsismis tungkol sa iyo. Kaya pa niyang kontrolin ang kanyang emosyon noon. Pero ngayon, ayaw na niyang magtiis kahit isang salita. Allen, kailangan pa rin tayong magsama habang buhay. Kaya, kung mayroon kang anumang desisyon sa hinaharap, maaari mo bang sabihin sa akin muna at ipaalam sa akin bago ako makipagtulungan sa iyo? Kung sinabi ko lang sa iyo na alam kong gagawin iyon ni Michelle, nakipagtalo ka ba sa akin? May chance ako. Kapag ang dalawang tao ay magkasama, palaging may mga pagkakataon na hindi sila magkasundo. Pero dahil dito, kailangan nating maging maayos ang isa't isa sa ating pagsasama. After ask that question, medyo nakaramdam din ako ng panghihinayang. Kung minsan ang pagkaalam ng malinaw na sagot ay nagpapasakit sa puso ko. Tahimik na tumingin sa kanya si Allen. Ang mga salitang ito ay naisip din niya. Ang Arya sa kanyang harapan ay nagparamdam sa kanya ng totoo. Hindi siya isang malaking bituin sa screen. Ito ay ang kanyang mapagmahal na asawa. Ang mga bodyguard na pinadala para sundan ka noong araw na iyon ay lahat ay may mga pinhole camera sa kanila. Nung nalaman nilang may sumusunod sa'yo, sinabi agad nila sa akin. Ngunit ang mga taong iyon ay hindi patuloy na sumusunod sa iyo. Nagpicture-picture lang sila at umalis na. At wala siyang ginawang sobra, kaya walang ginawa ang mga bodyguard. Akala ko may ipapadala si Michelle na susundan ka, pero hindi ko inaasahan na gagamitin ito para gumawa ng chismis. Na-record mo ba ang video? Tanong ni Arya. Kailangan kong bumalik at kumpirmahin. Ang video ay naibalik na sa aking mailbox. Narinig ni Arya ang kanyang paliwanag at naramdaman din niyang ibinaba niya ang malaking bato sa kanyang puso. Dapat ba nating samantalahin ang pagkakataong ito upang direktang ipahayag? Dahil ang paraan ni Michelle ay hindi sapat upang isulong ang aming plano. Naramdaman ni Allen na ang taong higit na kailangang maging mapagbantay ay si Capturate. Binigyan niya sila ng sapat na pagkakataon.
Umaasa siya na ang kanilang impormasyon ay hindi darating ng huli. Kung gayon ay magiging komportable ako na makita mong inaalagaan ang bastard na iyon. Siguradong mabubusog kita. Talagang naglakas loob siyang i-provoke ang babae niya. Nakalas na ang buhol sa puso ni Arya. Ang tanging bagay na hindi siya komportable ay makita ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Michelle na magkasama. Kung ang isa ay gumamit ng isang salita upang ilarawan ang ganitong uri ng pakiramdam, ito ay magiging kasuklam-suklam. Ganoon din ang naramdaman ni Allen sa puntong ito. Matapos niyang iwi si Michelle, diretso niyang binigyan si Roll ng maraming resources na maaari niyang maoperahan. Halimbawa, siya at si Arya ay may ilang mga larawan na hindi pa nalantad. Nang ilabas ng dahwa ang mga larawang ito, katumbas ito ng pag-anunsyo na siya ay lihim na sumang-ayon na magkaroon ng hindi pangkaraniwang relasyon kay Arya. Sa lalong madaling panahon, ang mga pangalan niya at ni Arya ay nasa listahan ng paghahanap na nagtutulak kay Michelle palayo. Ang isang taong hindi kailanman nanalo laban kay Allen ay hindi kwalipikadong humarap sa kanyang pangalan. Nang makitang maayos ang pag-usad ng sitwasyon, agad na sinabi ni Allen kay Roll, panatilihin ang aming mga pangalan sa tuktok ng hot search list. Sa ganitong paraan mas magiging komportable si Arya. Medyo nalilito si Roll noon. Inilabas ng kanilang chief executive officer ang mga larawang ito na hindi pa naging pampubliko noon, pati na ang mga larawan sa anniversary banquet, para lang mas maging komportable si Arya. Ito ay hindi na nagpapalayaw sa kanyang asawa, siya ay ganap na alipin ng kanyang asawa. Maaaring may mga bagong galaw si Michelle. He spent a lot of effort to hype it this time, kaya malamang hindi niya hahayaan na ganito. Sinuri ni Roll ang sitwasyon. Laruin natin siya kahit anong gusto niya. Kapag pinalawak pa ang usapin, imbitahan namin siya sa dahwa at magtitipon ng ilang reporter mula sa authoritative media para makita ng lahat kung anong relasyon niya kay Arya. Sa simula, hindi niya kailanman nais na iligtas ang mukha para sa Skywings. Si Michelle ang unang nag-provoke sa kanya. Kung ganoon, kailangan niyang maging handa na kalagkarin ang buong Skywings pababa kasama niya. Matagal ko nang narinig na maraming tao sa board of directors ng Skywings ang may problema sa mag-ama ng Winston family. Natapos ang tawag sa loob ng 3 minuto. Pagkababa ni Allen ng telepono, isang matinding liwanag ang bumungad sa kanyang malamig na mga mata. Wala siyang pakialam kung ang sinuman sa Skywings ay matakaw o hindi. Gayunpaman sa dahwa. Hinding-hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay. Habang pinag-uusapan ng lahat ang mga nakalantad na larawan ni Michelle, nag-log in si Arya sa account ni Luna upang makita kung ano ang iniisip ng kanyang mga tagahanga tungkol sa bagay na ito. Nangako siya kay Allen na makikipag-ugnayan siya sa kanyang mga tagahanga at makikitungo sa mga tagahanga. Ito ang pinakamahusay na paraan. Na-blacklist na naman ang baby Arya natin. Patuloy silang nag-hype up. Nakakainis. Sobrang inggit ba sila dahil si Big Boss ang manager natin? Gusto ko talagang tumayo at magsalita para kay Arya. Hindi kaaya-ayang pakinggan ang mga salitang iyon ng mga dumadaan na anti-fans. Naaawa talaga ako sa kanila. Say, sobrang hindi comfortable. Malapit na akong umiyak. Nakita ni Arya na lahat ay sumuporta at nagtiwala sa kanya, kaya agad siyang nagpadala ng hug emoji sa account ni Luna at sinabing, lahat, huwag kayong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ang grupo ng mga tagahanga ni Arya ay palaging nagkakaisa. Ang bawat isa ay palaging umaaliw sa isa't isa. Noong una nilang nakita ang pangungusap na ito, walang nagbigay pansin. Maya-maya may nag-react. Teka, ang nagsalita kanina ay katulong ni Arya. Hey, Sister Luna, kumusta si Arya? Sobrang hindi komportable ba siya? Tumingin si Arya sa screen at seryosong nag-type ng ilang salita. Okay lang ako. Huwag mag-alala lahat. Ang sagot niya ay agad na pumukaw sa maalab na diskusyon ng mga fans. Halos agad-agad, ang pangungusap na ito ay natabunan ng mga komento ng mga tagahanga. Hindi naman ako nagkamali ng nakita, di ba? Sinabi niya na magaling ako. Ate Luna, okay ka lang? Masyado ka bang nag-aalala kay Arya at nagsimula ka ng magsalita ng walang kapararakan? Tiningnan ni Arya ang hula ng lahat at ngumiti habang nagtatype, salamat sa inyong suporta at pagtitiwala sa akin.
Masasabi ko sa iyo ng napaka-responsable na hindi ako pamilyar kay Michelle at ang kumpanya ay aktibong pinangangasiwaan ang bagay na ito. Kung may patuloy na magpapakalat ng chismis, maaari mo silang paghiwalayin. Arya, ikaw ba yan? Nagpadala si Arya ng TE at pagkatapos ay nagdagdag ng selfie. With this sentence, natuwa agad ang fans. Maraming tagahanga na hindi nag-online para makitang nakikipag-chat si Arya sa grupo ang naabisuhan. Napakabilis, dumami ang bilang ng mga tao sa fans group. Binago ni Arya ang anunsyo ng grupo, hindi ako magpapakita ng awa sa sinumang nanakit sa akin. Ganito ang ugali ni Arya. Nais niyang ipaalam sa kanyang mga tagahanga na hindi siya natatakot sa mga taong nagbabalak laban sa kanyang likuran dahil hindi siya naging maramot sa paghihiganti. Sa mga salita ni Arya, nagkaroon ng kumpiyansa ang lahat ng fans dahil alam ng mga bakal na tagahanga na nagkagusto kay Arya ang kanyang karakter. Kung sinabi niyang ginawa niya, ginawa niya. Kung sinabi niyang hindi niya ginawa, tiyak na hindi niya ginawa. Higit pa rito, ang bagay na ito ay walang kabuluhan mula pa noong una. Bilang manager ni Arya, laging nasa tabi ni Arya si Allen. Paanong hindi malalaman ni Allen na may relasyon sila ni Michelle? Higit pa rito, hanggat may kaunting pananaw si Arya, hindi niya pababayaan si Allen. Hindi niya makakasama si Michelle, ang klase ng lalaking pumatol ng manok. Matapos pumasok si Arya sa group chat, ang lahat ng mga tagahanga ay puno ng espiritu at mahigpit na nagkakaisa. Sa kanilang mga puso, si Arya ay hindi lamang isang malayong bituin, kundi isang idolo na maaaring lumitaw anumang oras sa kanilang tabi. Ang mapalapit sa taong hinahangaan nila, ito ang pinakamainit na tugon sa mga fans. Bagamat mukhang napakalamig ni Arya, napakainit ng kanyang puso. Kung bihira lang siyang makihalubilo sa mga tagahanga noon, ito ay dahil kailangan niyang magsumikap para maging mas malakas para mas makita ng mga tagahanga ang kanyang mga gawa. Ngayon, mayroon na siyang sapat na katayuan at kakayahan. Gusto niyang protektahan ang kanyang mga tagahanga at sabihin sa kanila kung gaano niya pinahahalagahan ang kanilang suporta. Kinagabihan, nagmaneho si Allen pauwi at nakita niyang bukas ang ilaw sa study room. Napakulot si Arya sa upuan at nag-browse sa mga komento ng kanyang mga tagahanga. Napangiti siya paminsan-minsan. Lumapit si Allen at ipinulupot ang mga braso sa balikat niya. Magandang makita ang iyong magiliw ng ngiti ngayon. Napasandal si Arya sa kanyang mga braso at inikot ang kanyang ulo para magtanong, hindi ba ako ganito dati? Huminto sandali si Allen, hindi, nakabantay ka noong una. Napaka-alerto mo. Kahit nakasama mo ako, lagi mong ipipilit ang iyong sarili dahil mayroon kang malinaw na layunin. Ngunit ngayon, alam mo na ang ilang mga pagpipilian ay kailangang gawin sa iyong puso. Kapag nakipag-ugnayan ka sa mundong ito at nagtiwala sa mga tao sa paligid mo, maaari kang maging masaya. Ang kasalukuyang Arya ay nagsisikap ng husto na isama sa mundong ito. Mas totoo siya. Natigilan si Arya sa mga salitang ito. Noon lang niya napagtanto na napakaraming pagbabago ang nangyari sa kanyang katawan sa panahong ito at lahat ito ay nagmula sa lalaking nasa harapan niya. Dahil sa'yo kaya ako nagbago. Allen, ang kahinahunan at pagmamahal mo ang nagpabago sa akin. Naging handa akong maniwala sa mundong ito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kaligayahan na hindi ko pa nararanasan noon. Nanginginig ang mga mata ni Arya sa kakaiyak. Pakiramdam niya ay sobrang saya talaga niya. Itinaas ni Allen ang kanyang kamay upang punasan ang mga luha ni Arya at marahan itong niyakap sa kanyang mga bisig. Huwag kang umiyak. Kasama mo ako sa tabi mo, anuman ang mangyari. Haharapin ko ang lahat ng mga taong naninira sa iyo. Huwag kang matakot. Nasa tabi mo ako. Napakainit ng puso ni Arya. Tumango siya ng mariin. Hindi ako natatakot. Hindi niya kailangang matakot. Hahayaan ko ang mga tao ng Skywings na magpakita ng magandang palabas para makita mo at hayaan mong ilabas ang iyong galit. Nagpalit ng coat si Allen at naglakad patungo sa kusina. Anong magandang palabas? Alam na alam ni Arya sa kanyang puso na ginawa ito ni Allen hindi lamang para parusahan si Michelle, kundi pati na rin ang Skywings. Ibinitin talaga ng lalaking ito ang larawan sa hot search list para sa kanya. Pagkatapos kumain, sabay na bumaba sina Arya at Allen para mamasyal. Nagkataon namang tumawag si Serena. Ano ang sinusubukang gawin ni Michelle?
Umaasa ba siya sa kanyang pamilya? Masyado na siyang lumalayo dahil lang may pera siya. O dahil ba sa sobrang tagal niyang binubuli ni Director Jones, kaya naghiganti siya sa iyo? Hinawakan ni Arya ang kanyang telepono at ngumiti, siguro lahat sila. Umailing si Serena, I really want to go and accompany you. Ngunit pupunta ako sa studio ng pelikula upang mag-film sa lalong madaling panahon. Baka hindi tayo magkita ng ilang sandali. Napaisip si Arya at sinabing, kailan ka pupunta? Pupunta ako at makikita kita. Natigilan si Serena. Wala siyang oras para sabihin kay Arya ang tungkol sa relasyon nila ni Roll. Isa pa, nakatira na siya sa bahay ni Roll. Aalis siya dito bukas. Sa oras na ito, nang magtanong si Arya, hindi niya alam kung saan magsisimula. Sasagot pa sana siya, pumasok si Roll. Nag-impact ka na ba? Umabot lang sa tenga ni Arya ang boses niya sa kabilang side. Mabilis na tinakpan ni Serena ang receiver at patuloy na kumindat kay Roll, ngunit nahulaan na ni Arya, ang iyong manager at assistant ay parehong babae, sa oras na ito. Napabuntong hininga si Serena. Ito di. Masasabi ni Roll na ang nasa kabilang side ng telepono ay si Arya nang makita ang kalagayan nito. Dahil hinding-hindi na magchat-chat si Serena sa iba, diretso niyang kinuha ang telepono, Arya, aalis siya bukas ng umaga. Ihahatid ko siya sa airport. Narinig ni Arya ang boses ni Roll at lubos siyang nabuhayan ng loob. Kahit paano sila nagkasama, basta't pinapahalagahan nila ang isa't isa, ito ang magiging pinakamagandang resulta. Lumipat na siya sa bahay ko. Aalagaan ko siyang mabuti. Sagot ni Roll na parang nangangako. Tuwang-tuwa si Arya para kay Serena nang marinig niya ang balitang ito. Tungkol naman sa iba pang mga katanungan, sila na mismo ang humawak nito. Minsan, ang taong sangkot sa pag-ibig lang ang may karapatang magsalita. Kung gayon hindi ko kayo istorbohin. Nakita ni Serena si Roll na ibinaba ang telepono at nag-aalalang nagtanong, ano ang sinabi niya? Sabi niya hindi niya tayo istorbohin. Pagkatapos ay inayos niya ang maleta at itinago, may natitira pa ba? Umiling si Serena. Tumingin siya kay Roll at hindi nagsalita. Huminto siya ng 12 segundo bago niya sinabing, kung talagang may nahulog, kung gayon. Ikaw iyon. Sleep in the room tonight, tumalikod siya at ibinaba ang kanyang maleta at hinawakan ang kamay ni Serena. Bago ako umalis, ako ang magiging unan mo. Hindi mo akalain na iiwan mo ako sa bahay. Pagkababa ni Arya ng phone niya, nakita niyang nagbabasa pa rin ang document si Allen sa study room. Bahagya siyang kumatok sa pinto. Busy ka pa ba? Umiling si Allen at sinenyasan siyang lumapit. Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso, bakit hindi ka pa natutulog? Kakausap ko lang si Serena. Kasama niya si Roll. Mabuti naman. Hindi ba't lagi mo na silang gustong i-matchmake? Ngayon ay makakasiguro ka na. Tumango si Arya at mumiti. Isinara niya ang mga dokumento sa mesa. Huli na. Kung hindi apurahan ang mga dokumento, haharapin natin sila bukas. Okay, papakinggan ko ang opinyon mo. Magkahawak kamay silang dalawa at pumasok sa kwarto. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Michelle. Kinabukasan, nang pumipili si Arya ng suite para kay Allen, ipinadala ni Martin ang pinakabagong balita. May bagong update ang account ni Michelle. Nagpadala siya ng ilang mga larawan ng mga tiket sa pelikula. Mag-asawa silang lahat at tugma ang mga petsa sa schedule ni Madam. Nag-post din siya ng ilang mga SEC card mula sa ilang mga hotel at sinabi na ito ang lahat ng mga lugar na pinagsama-sama namin. Ito ay karaniwang nagpapahiwatig sa buong internet na si Arya ay naging matalik sa kanya sa isang tiyak na lawak. Matapos ilabas ni Allen ang mga larawang iyon kahapon, ginamit niya talaga ang ganitong paraan para mang-agaw ng mga tao. Ito ay isang kumpletong provocation. Binaba ni Allen ang telepono na may malamig na mukha. Napatingin siya kay Arya na nag-aayos ng kanyang suite sa cloakroom. Walang work arrangement ngayon. Magpahinga ka muna sandali sa bahay. Bahagyang huminto ang kamay ni Arya na nakasabit ng suite. Natatakot ka ba na pag-usapan ako kapag lumabas ako? Natatakot ako na baka malungkot ka kapag narinig mo ang mga salitang iyon. Huwag munang mag-online. As can really guess what those people will say. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila.
Pinipilit ni Michelle ang kanyang relasyon sa kanya. Sa bilog na ito, ang mga babae ay palaging ang mahinang panig. Napakahusay ni Michelle sa pag-hyping ng mga bagay-bagay. Kahit na tumayo si Arya at pabulaanan siya ng ebidensya, walang maniniwala. Ang ilang mga tao ay nais lamang manood ng palabas at hindi inisip na ito ay napakalaking deal. Dahil sa sobrang boring ng buhay nila, inatake nila ang iba. Wala silang pakialam kung ano ang katotohanan. Iniisip lang nila kung ano ang gusto nilang makita. Haharapin ko ito sa lalong madaling panahon. Dadalo sana si Allen sa isang nakatakdang press conference ngayon. Hindi siya pwedeng mag-absent. Habang papunta sa venue, denial niya ang numero ng telepono ni Santiago at binigyan siya ng dalawang pagpipilian. Skywings o Michelle, pumili ng isa. Kanina pa hinihintay ni Santiago ang tawag ni Allen, simula nang malaman niya ang may ginawang katangahan si Michelle. Alam niyang masyado nang lumayo ang kanyang anak at nahawakan niya ang reverse kill ni Allen. Gayunpaman, para sa kanyang anak at sa kumpanya, humingi pa rin siya ng awa kay Allen. Si Derek Jones, kakabalik lang niya sa bansa hindi pa lang. Napaka-insensible niya talaga di. Tapos tumahimik siya. Kung muli siyang lumitaw sa aking paningin sa ganitong paraan, siya ang magdadala ng mga kahihinatnan. Hindi na hinintay na magsalita muli si Santiago, ibinaba ni Allen ang telepono sa mabagsik na paraan. Pagkatapos, agad niyang ipinaalam kay Raul at gumawa ng pahayag sa publiko upang panagutin ang lahat ng media sa pag-uulat. Nagdaos din siya ng press conference pagkalipas ng 3 oras para isapubliko ang ebidensya. Ang pinakamahalagang bagay ay panatilihin ang saloobin ng Dahwa at parusahan ang sinumang patuloy na nagkakalat ng mga tsismis. Matapos matanggap ni Raul ang balita, agad niyang hiniling ang mga abogado ng Dahwa na magtipon sa opisina ng Dahwa at maghanda sa pag-atake sa Skywings anumang oras. Upang maprotektahan ang reputasyon ni Arya, gumawa si Dahwa ng pampublikong anunsyo sa Skywings. Parang lahat ay kalokohan lang ni Michelle. Walang kinalaman si Arya sa kanya. May sakit ba ang taong iyon? Iniisip ba niya na lahat tayo ay tanga at nagsisinungaling sa kanya? Ang Dahwa at Skywings ba ang nag-aaway sa mga babae? Inosente si Arya at pinagalitan ng ganyan. Kahit anong paliwanag mo, papagalitan ka. Ang hirap talagang maging bida di. Nakita niyo ba ang mga larawan ni na Arya at Allen sa trending search? Kung siya ay kamag-anak ni Michelle, si Allen ay hindi magiging mabait sa kanya. Huwag pansinin ang bagay na ito. Ito ay isang basura na itinuro mismo ni Michelle. Hindi ko alam kung kailan opisyal nakikilalanin ni Director Jones ang kanyang relasyon kay Arya. Si Luna ay binibigyang pansin ang mga uso sa internet. Nang makita niya ang mga tanong ng kanyang mga tagahanga, hindi na siya nakapagpigil pa. Arya, nasaan si boss? Pumunta siya sa trabaho. Alam ni Arya ang gustong gawin ni Luna. Lumapit siya kay Luna at hinila siya pabalik. Huwag kang mag-alala. Kilala ko si Allen at may tiwala ako sa kanya. Ang mga bagay ay nabuo hanggang sa puntong ito. Kung hindi niya ako pinoprotektahan, ang opinyon ng publiko ay maseryoso. Kung magsasalita man siya o hindi, ibibigay din niya ang desisyon kay Allen. Dahil mahal niya ito, kailangan niyang magtiwala ng buo. Kung tumindig ako at magpaliwanag ngayon, makakaapekto ito sa counterattack ng Dahwa, at mababawasan din ito ang halaga namin ni Allen. Hindi namin nais na maglaro ng nakakainip na laro, kasama ang isang clone na tulad ni Michelle. Parang wala silang ibang ginawa kundi ang maniwala sa kakayahan ng amo na gawin ang mga bagay-bagay. Biglang may naisip si Luna. Narinig ko kay Martin ilang araw na ang nakalipas. Ngayon na ang Skywings at Dahwa ay nasa ganoong gulo, ang ilang mga tao ay nagiging hindi mapakali at nais na gamitin ang kanilang mga bahagi upang pilitin si Santiago na bumaba sa pwesto. Nakabahagi. Ang mga salita ni Luna ay gumising kay Arya, go and check the situation of the Skywings shares. Gusto mong bilhin ang mga share ng Skywings? Nag-isip si Luna at sinabing, bagaman may ipon ka kamakailan, mukhang medyo mahirap bumili ng shares ng Skywings. Tara at alamin muna natin. Maaaring makatulong ito sa sitwasyon, bagaman maaaring hindi kailanganin ni Allen ang aming impormasyon. Napabuntong hininga si Luna. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinabing, minsan mas kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng balita. Pupunta ako at suriin ito ngayon.
Dumalo si Allen sa press conference ngayon. Ito ay isang modernong pelikula na hinango mula sa isang ballet na tinatawag na Swan By. Ang pelikulang ito ay naging sentro ng atensyon mula nang magsimula ang pelikula. Dahil sa napakaraming line-up ng mga artista, pati na rin sa pangunguna nito ng sikat na direktor na si Raymond, inabangan ito ng mga manonood. Ang pagdalo ni Allen sa press conference na ito ay isa rin sa mga highlight ng araw. Sa pagkakataong ito, ilan sa mga aktor ang pinakasikat na aktor sa dahwa. Nang makapanayam sila ng mga mamamahayag, halos na tanong sila tungkol kina Arya at Allen. Sa harap ng tanong na walang kinalaman sa plot, hindi nagpakita ng anumang sama ng loob ang mga batang dilag ng dahwa. Sa halip, bukas palad silang sumagot, naniniwala kami kina Director Jones at Arya. Walang mahanap na impormasyon ang mga reporter, kaya sumuko silang lahat. Sa kabilang banda, sadyang hindi dumaan si Allen sa espesyal na daanan. Sa halip, hayagang naghanda siyang umalis sa pamamagitan ng pangunahing pasukan. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga mamamahayag na atakihin siya. Director Jones, mangyaring tanggapin ang aming panayam. Nakita ni Allen na hindi naglakas loob na magtanong ng diretsyo ang mga reporter, kaya ginabayan niya sila na magtanong, ano ang gusto mong i-interview? Napagtanto ng mga reporter na ito na siguro ang pinakamagandang oras para makapanayam si Allen dahil sinagot niya talaga ang mga reporter. Kaya naman, may nag-ipon ng lakas ng loob na magtanong. Ngayon, may mga online na nagsasabing nagde-date sina Arya at Michelle at close kayo ni Arya. Baka triangular na relasyon talaga kayong dalawa? Don't think it is meaningful kahit sagutin ko ang tanong na ito. Hindi ko sasagutin ang mga chismis. Tinukoy ng dalawang salitang ito ang kalikasan ng lahat ng balita sa internet. Napagtanto agad ng mga reporter na gustong linawin ni Allen si Arya. Inabot nilang lahat ang microphones. Kung ganoon, paano na ang sitwasyon ni Arya ngayon? Ano ang reaksyon niya nang makita niya ang mga larawang iyon online? Napakakalma ni Arya dahil hindi siya pamilyar kay Michelle. Bihira para kay Allen na magsalita tungkol sa mga artista ng dahwa, at sa kanyang mga salita, napaka-protective niya kay Arya. Hindi sila ang uri ng mga tao na mahilig mag-hype ng mga bagay-bagay. Bihira lang silang makapagpaliwanag. Madalang na binanggit ni Allen si Arya sa publiko, lalo pa sa ganoong sitwasyon ngayon. Gayunpaman, ang kanyang dalawang simpleng pangungusap ay nagpalinaw na kay Arya at gumuhit ng isang linya sa pagitan ni Arya at Michelle. Sa madaling salita, hindi apektado si Arya sa bagay na ito. Ano ang masasabi ng isang taong walang kinalaman sa kanya para maapektuhan siya? Tanong ni Allen. Ang reporter ay patuloy na nagtanong, ano ang nangyari nang magkita sina Michelle at Arya sa ibang bansa? Magkakaroon ng press conference ang dahwa sa hapon. Pagkasabi ng gusto niyang sabihin ay tinignan ni Allen ang kinaukulan. Agad namang pumunta ang kinaukulan at inihatid si Allen palayo sa pinangyarihan. Lahat ng sinabi niya ay sinabi bilang manager ni Arya. Ang pangunahing kahulugan ay ang mga salitang iyon sa online ay pawang mga alingaungaw. Ipinagyayabang lang ni Michelle ang kanyang pagganap at walang kinalaman kay Arya. Higit pa rito, si Arya ay hindi naapektuhan ng mga bagay na ito. Napakagaling niya. Bilang isang artista ng aking pamilya, ayaw makisali ni Arya sa mga taga-Skywings. Gusto niyang tahimik na manood ng palabas ang lahat. Hindi man direktang sinagot ni Allen ang tanong ng reporter, malinaw na malinaw ang kanyang saloobin. Pagkatapos, sa ilang minuto, ang kanyang mga salita ay na-upload sa internet at nagdulot ng mainit na talakayan. Hinihintay kong sabihin niya ito. Tamang-tama, gaya ng inaasahan sa likod ng aming pamilya na si Arya na si Prince Charming. At that time, si Boss Jones siguro sobrang nalilito tapos sinagot si Arya, sino? Sino si Michelle? Sorry, hindi ako pamilyar sa kanya. Ito ay isang sampal lang sa mukha ni Michelle, hahaha. Sandali lang. Sinabi ni Boss Jones na nagsasagawa ng press conference ang dahwa. Kunin ang ebidensya at maghintay. Sinabi ko sa iyo kanina na huwag maniwala sa mga chismis sa internet. May kredibilidad ang sinabi ni Boss Jones ngayon. Yung Michelle or something, tumabi ka. Nang makita ng lahat ang video ni Allen na sinasagot ang mga tanong ng mga reporter, napagtanto nilang lahat na si Arya ang biktima ng chismis. Dahil ayaw mag-hype ni Allen, hindi siya magsisinungaling sa publiko. On the way to the scene, tinawagan ulit ni Allen si Ro.
Sabihin sa Skywings na gusto kong makita si Michelle sa press conference mamaya. Kung hindi siya dumating, siya ang magdadala ng kahihinatnan. President, sunduin ba natin si Arya? Hindi na kailangan. Ayaw niyang makita muli ng kanyang asawa ang hamak na si Michelle. Kung hindi, natatakot siyang makaramdam ng pagkasuklam si Arya. Sige, ayusin ko agad. Pagkababa ni Allen ng telepono, tumingin siya sa kalsada sa labas ng bintana. Pagkatapos ay sinabi niya kay Martin na nakaupo sa passenger seat, marunong ka bang mag-apply para sa isang social account? Natigilan si Martin. Pakiramdam niya ay may malaking mangyayari. Si Derek Jones, na hindi kailanman gustong ilantad ang kanyang pribadong buhay sa publiko, ay nagkusa na humiling ng isang social account. Ano ang gagawin niya? Para linawin o para isa publiko ito? Agad akong mag-a-apply para sa iyo. Kinuha ni Martin ang phone niya. Sa sandaling ito, sa sala ng pamilya Winston. 2 beses nang nahimatay si Santiago dahil sa galit. Nasa tabi niya ang kasambahay at ang doktor ng pamilya. Nang makita ang kanyang maputlang mukha, ang kasambahay ay pumunta sa harapan at sinabi, "Guro, sandali, babalik ang yaong mustard." Sa katunayan, 3 araw nang hindi ipinakita ni Michelle ang kanyang mukha sa pamilya Winston. Tumanggi pa siyang sagutin ang tawag ni Santiago. Napahawak si Santiago sa dibdib at galit na itinaas ang kamay. Itinuro niya ang pinto at sinabing, hanapin ang bastos na iyon at pilitin siyang pumunta sa press conference ng Dahua. Kung hindi, ang Winston family ay magkakaroon ng malaking problema. Guro. Bagamat may sakit na si Santiago dahil sa galit, hindi man lang nag-react si Michelle. Nasa mga club pa rin siya, hawak-hawak ang mga magagandang modelo at umiinom ng alak. Young Master Winston, hindi ka pa umuwi ngayon. Nag-book ka ng suite sa hotel. Dahil sa insidente sa aktres na taga-Dahua, hinahanap ka ng lahat. Nabalitaan ko na nagalit sa iyo ang matandang amo ng iyong pamilya. Dahil ba sa nagsinungaling siya sa iyo at nagkunwaring babalik siya? Nabalitaan ko lang na noong ini-interview si Allen ng mga reporter sa umaga, sinabi niyang publicly na hindi pamilyar sa iyo ang aktres na si Arya. Hindi kaya peke ang mga larawang ipinadala mo? Nang marinig ito ni Michelle ay humigpit ang kamay niyang nakahawak sa red wine cup. Ibinaba mo ang presyo para i-frame ang isang artista. Kung iyon ang kaso, ito ay masyadong nakakahiya. Naging pangit ang ekspresyon ni Michelle. Matagal na niyang pinaplano ito, ngunit hindi niya maamin. Kaya naman agad niyang itinaboy ang mga dilag sa tabi niya. Tumayo siya at sinabing, pupunta ako sa press conference ng Dahua ngayon. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang totoo. Kung pupunta ka ng ganito, sinong maniniwala sa iyo? Nakangiting sabi ng mga bastos niya. Sinipa ni Michelle ang sofa sa tabi at kumuha ng litrato mula sa bulsa ng kanyang suite. Inihagis niya ito sa mesa. Ito ay isang pinagsama-samang larawan na hiniling niya sa isang master na espesyal na gawin. Pinoproseso niya ang kissing photo na kuha ng Capturate Studio at ginawang papasok sa kanya ang lalaking humalik kay Arya. Wow, ikaw ba ang tao sa larawang ito? Hindi pwede. Kailan kayo nagkasama ni Arya? Napatulala ang mga kaibigan niya. Hindi nila akalain na magkakaroon ng ganoong kasanayan si Michelle. Ngayon, oras na para makita kung paano tutugon si Allen. Upang mapataas ang pagiging tunay ng larawang ito, hiniling ni Michelle sa maraming tao na mag-post ng link sa pinagsama-samang larawang ito sa internet. Gayunpaman, hindi pa nila ito nakikita. Sa sandaling ipahayag niya ito, sapat na iyon upang maniwala ang lahat sa kanya. Pupunta si Michelle sa eksena at tingnan kung paano ipinagtanggol ni Allen at Arya ang kanilang sarili. Kalalabas lang niya ng hotel at pupunta sana sa press conference nang matagpuan siya ng pamilya Winston at dinala sa Santiago. Nang makita ang isang nakakadismaya na anak, galit na galit si Santiago na halos sumuka ng dugo. Bastard, tingnan mo ang sarili mong lakas. Pumunta at makipag-away kay Alan Jones. Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Sa paningin mo, ganun ba ako kababa sa kanya? Itinulak niya si Dahua sa kanilang kasalukuyang posisyon ng hakbang-hakbang, umaasa sa kanyang lakas. Ikaw naman? Ano ang nagawa mo para sa Skywings? Alam mo lang kung paano sumundo ng mga babae at uminom ng alak buong araw. Dad, huwag mo akong tignan ng ganyan. Matanda na ako. Hanggang kailan ko pupunasan ang puwitan mo?
Dahil lang sa sinabi ni Santiago, tuluyan nang nag-alab ang galit ni Michelle. Nagbanta siya, gusto kong makita mo ngayon na si Allen ay wala sa harapan ko. Pagkatapos ay sinara ni Michelle ang pinto at umalis. Sapat na sa kanya ang mga pagtatampo na ito. Hindi ba't ilang salita lang ang sinabi niya sa isang artista? Bakit siya sinisisi ng lahat? Isa lamang itong babae na natulog ng hindi mabilang na tao. Naglalaro lang siya. Ano ang nangyari? Talagang ginawa niyang magkaaway ang dalawang kumpanya para sa kanya ng mag-isa, sinira ang balanse sa pagitan nila. Katawa-tawa. Inapakan niya ang pedal ng gas at nagmaneho patungo sa dahwa. Hindi ba press conference lang? Siyempre, gusto niyang nandoon para makita kung gaano kagalit si Allen. Dahil sa mata ng kanyang ama ay magdudulot lang siya ng gulo, ay ano pa ang saysay kung susubukan niyang muli. 10 minuto bago ang press conference, nakatanggap si Ro ng bagong ebidensya dahil nakakadiri pa rin ang young master na si Winston. Sa venue, maayos na nakaupo ang mga reporter at tumingin sa direksyon ng main stage. Napakalinaw ng mga sinabi ni Allen sa umaga, ngunit hindi nila inaasahan na mailarawan siya ni Michelle. Sinabi ng isang panig na hindi sila pamilyar sa isa't isa, habang ang isang panig ay nagsabi na mahal nila ang isa't isa ng masigla. Ano ang katotohanan? Naniniwala sila na magkakaroon ng konklusyon sa press conference na ito. Magsisimula na. Nandito ba si Michelle? Darating na siya. Imposible naman. Nakatanggap ako ng balita na nag-book siya ng inuman kagabi sa Lampards Club. Malamang lasing pa siya sa yakap ng isang babaeng model. Ito ay sapat na malungkot para sa isang mayamang pangalawang henerasyon na mamuhay tulad niya. Umupo si Roll sa pangunahing entablado sa kanyang karaniwang kalmadong ekspresyon. Tumingin siya sa paligid sa mga reporter. Nakumpirma na niya ang kanyang misyon ngayon. Ang Skywings at ang kumakalat na media na hindi alam ang katotohanan ang kanilang kalaban ngayon. Para sa press conference na ito, hindi niya mapaalis si Serena. Kakadate lang nila at sobrang incompetent ng boyfriend niya. Opisyal na nagsimula ang press conference sa takdang oras. Hindi man lang nagpakita si Michelle bago ang seremonya ng pagbubukas. Siguradong hindi siya darating. Nakinig si Roll sa mga usapan ng mga reporter sa ibaba ng stage. Wala siyang pakialam kung naroon man si Michelle o wala. Dumating lang siya para dagdagan ang interes ng press conference. Nagtaas ng kamay si Roll at tumahimik lahat ang mga reporter at staff. Dumating na ang sandaling hinihintay nila. Tumayo si Roll sa harap ng mikropono at yumuko sa lahat. Mga minamahal na mamamahayag at kaibigan, maglaan ng oras upang dumalo sa naturang press conference sa Dahwa. Salamat sa iyong pagsusumikap. Makinig kang mabuti. Ang susunod kong sasabihin kasi minsan ko lang sasabihin. Itinaas ng mga reporter ang kanilang mga kamera at tinutukan si Roll. Sa sandaling ito, may tunog sa pinto at maraming tao ang bumulalas. Tumingin sila sa pinto at nakita si Michelle na naka-gray coat at itim. Sa laming pang-araw. Kumaway siya sa mga reporter nang walang pakialam. Di ba sabi mo gusto mo akong pumunta bago ka magsimula? Tumingin lang si Rose sa direksyon niya at sinabing, Director Winston, please take a seat. Hindi tama yan. Bakit ako lang? Nasaan si Arya? Bahagyang pinili ni Michelle ang pangalan ni Arya. Ang tono na iyon ay hindi komportable sa mga tao. Naging malamig ang ekspresyon ni Roll. Pasensya na po. Ayaw kang makita ni Arya. Natatakot siyang mainis. Ang mga salitang ito ay malupit, ganap na naglalabas ng aura ng kanyang ginintuang artist director. Sa oras na ito, inilabas niya ang lahat ng galit na hindi niya maipadala kay Serena kay Michelle. Ikaw. Galit na galit si Michelle sa mga salitang ito. Naglakas loob siyang maging bastos sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Paano pinamahalaan ni Allen ang kanyang mga nasasakupan? Gayunpaman, nang makita niya ang mga kamera ng mga reporter, agad siyang umiti ng nakakaloko. Umiti siya ng walang pakialam. Normal lang sa mag-asawa na magkaroon ng maliliit na away. Don't mind her willfulness. Masasabing medyo walang hiya siya. Tamad si Roll na ipagpatuloy ang panggugulo sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinayaan ang mga tauhan na magsimulang maglabas ng ebidensya. Ang mga ilaw sa bulwagan ay dim saglit. Ang larawan sa malaking screen ay pinalaki ng maraming beses.
Ito ang larawan na inilabas ni Michelle ngayong hapon. Larawan iyon ni Arya na nakikipaghalikan sa isang lalaki. Dahil maraming beses itong pinalaki, masasabing malabo ang facial features ng lalaki. Medyo kamukha niya si Michelle. Nagkatinginan ang mga reporter. Hindi nila alam kung ano ang balak ni Roll. Inilabas nila sa publiko ang larawan. Hindi kaya gusto nilang aminin na magkarelasyon sina Michelle at Arya? Sa tingin ko si Michelle iyon ni. Maaaring totoo. Maghintay ng kaunti pa. Pinindot ni Roll ang kanyang laptop. Isa pang larawan ang lumabas sa screen. Ang pinagkaiba lang ay hindi matukoy ang anyo ng mukha ng lalaki sa pangalawang larawan. Binuksan ni Roll ang mikropono at sinabing, "This is the first photo that was posted online." Pakitandaan ang taas at laki ng lalaki. Matapos paalalahanan ni Roll ang mga mamamahayag, tinutukan nila ang dalawang aspetong ito. Masasabi nila ang pagkakaiba sa isang sulyap lamang. Sa orihinal na larawan, ang lalaki ay mas matangkad kaysa kay Arya, ngunit sa larawang kinuha ni Michelle, ang lalaki ay halos kapareho ng taas ni Arya, at ang kanilang mga figura ay ibang-iba. Hindi kaya pinakialaman ni Michelle ang nakalabas na larawan? Nasa harap niya ang katotohanan, ngunit nakangiti pa rin si Michelle ng sarkastikong, "Ano ang gusto mong sabihin?" Hindi siya pinabulaanan ni Roll. Sa halip kumuha siya ng isa pang larawan. Ito ay isang larawan ng buong manor na may nakalakip na address at may katuturang impormasyon. Kung ikaw ang nasa larawan, bakit dito mo nakilala si Arya? Sa iyo ang manor na ito. Hindi ko alam. Pinapasok ako ni Arya.